Tingnan mo, ang Peking prinsesa ay naglagay ng kamay sa safe, ngunit hindi inaasahang halos siya'y madala ng malakas na kuryente. Dahil ang safe na ito, ay tanging ng tunay na prinsesa lamang ang makakapagbukas. Nakikita na malapit na siyang mahuli ng lahat, agad siyang nagsimulang mag-imbento. Sinasabi niya na matagal na siyang hindi nakikita ang mga kuya niya. Hindi niya alam, alin sa mga fingerprint ang kanilang ginagamit, kaya, pinapagawa ng babae sa kanya na subukan isa-isa ang mga daliri. Nang makita ito ng fake na anak, nagsimula na siyang magplano kasama ang iba. Yung babae, nadulas at napasok sa bitag ng babae. Kinalaunan, si Z. Ang tunay na mayaman ay ang babae, ang tunay na prinsesa. Drama, itinatago niya ang kanyang pagkakakilanlan para suportahan ang kanyang fiancé sa pamamagitan ng pagbuboks. Sa isang iglap, ang babae ay magpapakasal na sa lalaki, kaya't nagmamaneho ng sports car, bitbit ang isang sako ng ginto, dumating sa kanilang kasal na salo-salo ng kanyang kasintahan. Nang pumasok ang babae na may dalang sako sa salo-salo, napahanga siya sa tanawin sa loob, at nagsimula siyang tumingin sa paligid. Noong mga sandaling iyon, dumating ang kasintahan na may dalang bulaklak, punong-puno ng pagmamahal ang mga mata ng babae para sa kasintahan. Agad na lumuhad ang kasintahan, kinuha ang singsing mula sa kamay ng babae. Ngunit hindi alam ng babae na ang kasintahan ay magpapahayag ng pag-ibig sa ibang babae. Nakatitig siya sa kanya na parang naguguluhan. Sinabi ng kasintahan na hindi dapat isuot ng babae ang singsing na ito. At sa tabi, si Jia Chenjin. Hindi lamang niya pinahiya ang babae gamit ang material na bagay, kundi tinukso rin ng babae na walang kaalaman at parang probinsyana. Ngunit hindi niya alam na yun ang basura na itinapon ng babae sa kitiwala, at sinundan iyon ng pangungutya ni Baba tungkol kay Jia Chenjin, na isang mangungulekta ng basura. Nagalit si Jia Chenjin sa hiya at galit. Diretsong sinabing walang alam ang babae, at sinabing tunay ng ginto at pilak ang mga iyon. Ngumiti ang babae. Agad niyang kinuha ang peking bagay sa lupa. Sabi na ang perlas ng gabi na ito ay puno ng fluorescent powder, at itong jade na ruby ay may madilim na kulay, at magaspang ang texture. Kitang-kita na ito ay substandard na nagkakahalaga ng ilang libong piso. Noong mga oras na iyon, ang lahat nagsimula ng magbulungan tungkol kay Jia Chenjin. Habang si Jia Chenjin ay nakakaramdam ng kahihiyan, gusto niyang sabihin hindi totoo ang lahat, na inagaw ang regalo ng babae. Ngumiti ng mapanlait, tumingin si Jia Chenjin sa kitiwala. Nagsimula ng mag-imbento ang kitiwala, na inagrabyado ang babae. Ang mga tao sa paligid, nagsimula na rin pabor kay Jia Chenjin. Binabatikos ang babae na walang pinipiling paraan. Nang makita ni Jia Chenjin ang sitwasyon, diretsyong nagsabi na ang kasintahan ng babae ay kasama niya. Kaya nagdulot ito ng inggit sa babae. Kaya nga ginawa mo ang sarili mong paraan. Buong pagkatao mo ay isang ganap na peking produkto. Tama na, Yu Qingwei. Sobra na ang ginawa ko para sa iyo. Huwag kang maging masyadong mapagsamantala, Lim Xusheng. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa iyo ngayon? May namiss ba ako? Ano ang namiss ko? Isang babaeng amoy pawis at may pangit na mukha, o isang hindi karapat-dapat sa akin. Buhay sa probinsya. Ito ang handog ko para sa sarili ko, na handog na kasal. Dati, para sa iyo ito. Ang mga alimasag ay talagang magdala ng kasal na handog. Kahit garbage bag lang ang magagamit, tama lang. Tingnan natin kung ano ang laman ng basurang ito. Ayos. Kaya tingnan niyo ng mabuti. Ngayon, kailangan kong hampasin ang mga mukha niyong ayaw niyo. Ito ay diamante. Diamante ito. Bawat isa ay may itlog ng pugo. Napakalaki. At may ginto. Ngayon, ang presyo ng ginto ay sumisilip. Mayroon siyang ganito karaming ginto. Naku, hindi pa ako nakakita ng ganitong dami ng ginto, pilak, at mga hiyas. Mamayaman na babae, alagaan mo ako. Ayaw niya sa'yo. Gusto ko. Lahat ng ito ay para sa'yo doon. Pero ngayon, mas mainam pang pakainin ng aso. Ito. Kapag hinawakan ito, tiyak na pekeng. Tama. Sinabi mo sa akin, ang mga alahas mo, lahat ay galing sa iyo. Kasi natatakot ako na mahihain ka. Sinadyang niloloko kita. Huwag nang magpanggap. Hindi mo pa ba ako kilala? Kahit isang sibuyas, kalahating presyo pa ang binabayaran. Magising ka na. Huwag nang mangarap na maging isang prinsesa. Kayo ang dapat magising. Hindi siya isang ginto ng pamilya do. Ako talaga. Ano? Sila ay peke lang talaga. Sino ba ang gagamit dito para sa mga alahas na ito? Ba? Alam mo ba kung ano ang tawag sa sorpresa? Sapat na bang malakas ang impact nitong sorpresa? Sorpresa? Wala. Talaga namang nakabahala ka. Ikaw talaga. Dalhin mo ito, mga peking alahas. Dito nagkukunwaring tunay na mayaman. Talagang walang hiya. Dumating ang pinakamayamang tao sa Chengcheng, si No Jolly.
Inaalok ko, sa utos ng 3 binata ng mayamang pamilya Lo, dala ang daang perlas ng silangang dagat. Perlas ng silangang dagat. Kada 50 taon lang ito makita. Bawat isa ay nagkakahalaga ng milyon. Dito ay may 100 piraso. 10 pinakamataas na luxury na sasakyan. Nakita ko na ang sasakyang ito sa telebisyon. Bawat isa ay higit sa 10 milyon. 10 sasakyan ay 100 milyon. 10 bilya sa Sunset Island. Ang presyo ng bahay sa Isla ng Araw ay ang pinakamataas sa buong mundo. Ang halaga ng 1 bilya ay makakabili ka na ng 10 gusali sa isang pang-ilog na daan. Biglang nagbigay ang pamilya Lo ng 10 bilya. Tulungan mo ako saglit, medyo nahihilo ako, at isang misteryosong regalo, isang walang halaga na kayamanan. Maligayang bati, ginoo at ginang. Naway maging masaya ang buhay ninyo. Ang misteryosong yaman ng pamilya Lo. Hindi na talaga maisip kung gaano kalaki. Kailangan kong huminga ng oxygen. 陆家竟然送了这么多贵重礼物，难道青薇真的是陆家千金？哥哥们还是一如既往的宠爱我。 Tanggalin mo ang maruming kamay mo. Huwag mong hawakan ng red along ibinigay sa akin ng kuya ko, Lu Qingwei. Kahit na ikaw ay anak ng Lu pamilya, lahat ng regalo para kay Jin Zuan ay dapat kunin. Wala ka na bang hiya? Ang walang hiya ay siya. Ang mga red along ito ay ibinigay sa akin ng kuya, Lu Qingwei. Ninakaw ko ang iyong lalaki. Kukunin mo ang kapatid kong lalaki, di ba? Hindi. Si Lin Chusheng, ang salawahan na lalaki, ibibigay ko sa iyo, pero kuya ko yan. Hindi mo kayang pag-interestin kahit kaunti. Talaga namang walang hiya ka, ha? Assistant. Ikaw ang espesyal na assistant ni Ginolo. Ikaw ang nagsasabi sa lahat. Sino? Ang tunay na dalagang Ruth. 糟了，我肯定要被拆穿了。 Noong naging assistant ako ni Lu, nasa ibang bansa na ang dalaga. Ang kanyang itsura, hindi ko rin alam. 他也没见到过蝶拉小姐，只是老天都在帮我。 Walang problema kahit hindi pa kita nakita dati. Ngayon, sasabihin ko sa'yo, ako, ang tunay na anak na babae ng pamilya Lu. Hindi mo maaring sabihin yan. Kung sinasabi mong ikaw ay anak na babae ng pamilya Lu, sige na. E di sabihin mo sa akin, ano ang misteryosong regalo na ito? Ano ba talaga? Sabi na, misteryosong regalo yun. Paano ko malalaman kung ano ang nasa loob? Pero alam ko, nandito ang laman. Ay mga litrato namin ng 3 kuya ko. Kahit sa pagsisinungaling, wala nang maimbento, na mahalagang bagay, isang grupo na litrato, paano ito maituturing, isang napakahalagang yaman. Ikaw ay isang cute na bata, paano mo mauunawaan ang walang katumbas na halaga ng pagmamahal sa pamilya? Assistant Ye, kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid, nakaset up dito, ang fingerprint, di ba? Oo, tama iyon, ang fingerprint sa kahon na ito, hindi ikaw ang prinsesa mismo, hindi mabubuksan. Lu Jingxuan, hindi ka ba ang prinsesa? 行，我又不是大小姐，怎么可能打得开啊？ Jin Zuan, buksan mo na ito. Sampilan mo ng mabuti ang babaeng ito. Tama, Jin Zuan, buksan. Buksan para magmakaawa ang impostor na ito, na lumuhad at humingi ng tawad sa'yo. Sige lang. Kung hindi niya mabuksan. Kung hindi mabuksan, kaya tayo'y lumuhad. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Tama. Maghintay ka na lang na lumuhad at humingi ng awa. Jin Zuan, anong ginagawa mo? Buksan mo na. May proteksyon laban sa pagnanakaw ang kahon na ito, kung hindi gamit ang fingerprint ng mayaman. Kung susubukan mong buksan ito, maa-electric shock ka. Ikaw talaga, babae, nang ahas kang magpanggap na prinsesa. Ano? Si Jin Zuan ay hindi anak ng pamilyang Lu. Naalala ko na sinabi nyo, kung hindi mabubuksan ni Lu Jingxuan ang kahon, kayo lahat ay magpatira pa at humingi ng tawad. Maaari nang magsimula. Kahit na si Jingxuan, hindi ikaw ang anak ni Lu Jia na babae. Siguro, ikaw ba si Lu Qingwei? Hindi ba mahalaga kung ako? Ang mahalaga si Lu Jingxuan ay hindi. Sabi niyo, kailangan niyo akong magpatira pa. 他肯定也不是，不然怎么不敢试呢？ Matagal na akong hindi nakikita ang mga kapatid ko. Sino ang nakakaalam ng mga plano nila para sa akin? Aling fingerprint yan? Talaga. Kaya subukan mo isa-isa ang mga daliri. Subukan mo.
Siyempre susubukan ko, pero bago subukan, kailangan mo lang ilantad ang iyong pagkukunwari. Tingnan mo, hindi naman siya anuman na prinsesa, anak na babae ng pamilya Lu. Paano siya makanganib sa buhay, para kumita sa pamamagitan ng pakikipaglaban? Ganito na lang. Kung kaya mong buksan, gagawin ko. Sandali lang, sa pagkakataong ito, magla-livestream ako. Ikaw ang magpatuloy, ipagpatuloy mo lang. Kung magagawa kong buksan, anong gagawin mo? Natutunaw na ako, nandito na ako, kilalang kilala kita ng maraming taon. Isa kang probinsya ng tao. Hindi ka talaga pwedeng maging panganay na anak na babae ng pamilya Lu. Halika na, magsalita sa harap ng kamera. Kung bubuksan ko ito, ano ang mangyayari sa'yo? 听什么话？ Sinasabi ko ito, kung binuksan mo na. Kaya't luluhod ako sa harap ng lahat, magpabunyi ka ng 100 ulit. Maganda. Isama mo ako, kung kaya mong buksan. Nakaluhod din ako sa'yo. Isama mo na ako. Gagawin kong 1,000 beses ito para sa iyo, gagawin kong 1,000 beses ito para sa iyo. Kahanga-hanga. Mga kaibigan sa internet, narinig niyo na ba? Kailangan yung maging saksi sa akin. Lahat tayo ay mga saksi. Huwag magpatumpik-tumpik, bilisan mo na. Dahil sobrang nagmamadali ka, lumuhad ka sa akin. Kaya simulan ko na ngayon. Wow, nakakakilig. 完了， Anong nangyayari? Paano nangyari ito sa oras na ito, na nagkaaberya? Hindi ka talaga, anak ng pamilya Lu. Lu Qingwei, ikaw, pekeng tao, panahon na para magbigay galang. Tawagin ang tao, ipinapanggap ito na ako, ihahatak ang basura sa ilalim. Hinubere ng damit, ipinapakita sa kalye. Sama-sama. Kuya, ikaw, at ikaw, lumabas na kayo, malapit nang mabaon sa utang ang bunso kong kapatid. Yung babae na nagpapanggap na malakas. Walang tao. Patayin mo siya. Tumigil ka. Sino mang nanakit sa aking kapatid na babae? Sino mang nangapi sa aking kapatid na babae, walang awang papatayin. Bakit nandito ang 3 binata? Ibig bang sabihin, totoo bang si Lu Qingwei ay 完了， ang panganay na anak ng Lu pamilya? Ihagis ang mga taong ito palabas, palo sa mukha. Ginoo Lu, palayain. Siya iyon, siya ang nananakit sa kapatid mong babae. Siya ang dapat hulihin. Hindi mo maintindihan, palo sa mukha. Huwag. 路怎么来了？那我得好好表现一下，替景轩教训那个闹白货。 Mga bagay na hindi marunong makilala sa kabutihan. Hindi ka pa ba magpapakumbaba? Humingi ka ng tawad kay Ginang. Lu, may utak ka ba? Para lang magmukhang mataas. Sa ganitong sitwasyon, nagtataka ka pang humingi ako ng tawad. Talaga namang, hindi ka iiyak hanggat di mo siya nakikita sa kabaong. Ngayon, ako ang mag-aayos sa iyo para kay Ginoong Lu. 10 beses. Ako ang magtuturo sa iyo. Itong pekeng prinsesa na to. Tama bang galawin mo siya? Ihatid siya palabas. Saktan mo siya ng todo. Pakiusap, huwag akong patayin, Ginoong Lu. Tulungan mo ako, Jin Zuan. Kuya Junlin, tumahimik ka. Sandali lang. Pasensya na po sa lahat, nabuksan ko na. Kayong mga tao, ibangon ninyo ang utang nyo at magpakumbaba. Totoo ngang nabuksan na, ngayon ay may panunuurin tayong magandang palabas. Isang malaking eksena ng pagyuko ng 1,000 beses. Kailangan kong i-record gamit ang cellphone. Imposible, kanina hindi talaga mabukas. Siguradong sinamantala mo na hindi kami nakatingin. Tahimik mong ginawa ang masama sa kahon. Nagliliw ako. Libo-libong mata ang nakatingin.
Paano ako gagawa ng masama? Paano? Sa harap ko, si Lu Junlin. Gusto mo ring magpanggap. Sira ang tuhod. Hindi makaluhad. Kailangan mo ba ng tulong? Sira ang tuhod. Kung ganun, tanggalin mo na lang. Huwag mag-alala, eksperto ako. Sakit. Ginoong Lu, huwag po kayong magpaloko kay Lu Qingwei. Tama, Ginoong Lu, ginagamit lang niya kayo para sa kanyang sariling kapakanan. Luhod. O hindi luhod. Luhod ako. Luhod ako. At kayo rin. Ang sarap ng feeling. May karma talaga ang mga taong masama. Ang sarap ng pakiramdam. Tatlong kuya. Iniwan ni Lu Jingxuan. Ang iba, umalis na kayo. Kuya Junlin, tinatanggap ko na ang parusa. Siya ang babaeng ito, na nang ahas magpanggap na prinsesa. Dapat mo na siyang parusahan. Hindi maganda ang salita mo. Kuya Junju, ang nanay ko rin ay yaya mo. Karaniwan, mabait ka sa akin. Ngayon, dahil lang sa isang babae, sinuntok mo ako. Para sa nanay mo. Hanggang dito na lang ang lahat ngayon. Kung may susunod, hindi kami magpapatawad ng basta-basta. Lu Jingxuan, ikaw na anak babae ng Lu family, hindi ka ba nagkukunwari lang? Sila ba ang mga kapatid mo? Bakit pa sila sinusuportahan niyo si Lu Qingwei? Baka nasagasaan na namin sila. Tunay nga kayong anak ng Lu family. Paano pwedeng mangyari to? Hindi niyo narinig kanina. Tinawag ko silang kuya, di ba? Nanay ni Lu Qingwei, na nagtatrabaho sa amin. Halos buong buhay niya bilang alalay. Kuya, nagmamalasakit lang kayo. Ganito pala ang nangyari. Kahit na swerte ang babaeng iyon. Babae. Pinahiya niya ako sa harap ni Ginoong Lu, sa harap ng lahat. Kung si Ginoong Lu ay kanselahin ang aking bilyong pamumuhunan dahil dito, kailangan niyang magbayad. Lu Qingwei, hintayin mo ako. Sino ang nagmumura sa akin sa likod? Nandyan ang kuya. Sino ang magtatangkang murahin ka? Nakaabot ka ng ganitong kahirapan. Tiyak na tutulungan ka ng pangalawang kuya. Nakababatang kapatid. Kanina lang. Bakit hindi natin siya hayaan na mahuli? Ang pagkatao ni Lu Jingxuan. Mahuli ang kanyang pagkatao. Kasi bukas sa pagpirma, hindi na ito magiging masaya. Ano? Gusto mo pang ipagpatuloy ng kuya ang pamumuhunan? Yung taong nagpasimula at iniwan lang. Ate. Naghihintay na si Lin Chusheng ngayon, na ang iyong pamumuhunan ay tatalon sa tagumpay. Hindi ba dapat niyang maranasan ang pakiramdam ng tagumpay? Paano niya mararanasan iyon? Ang pakiramdam ng pagbagsak sa lupa. Mga kuya, maghintay kayo. Bukas magsisimula ang magandang palabas. Congratulations, Ginoong Lin. Mula ngayon, ikaw na ang bagong mayaman sa Chengcheng. Huwag mo akong kalimutan. Huwag kang mag-alala, kapag ako'y umangat sa buhay, lahat ay makikinabang. Hindi ko malilimutan. Salamat, Ginoong Lin. Ginoong Lin, narinig ko na si Jin Zuan, ang kinatawan ng pamilya Lu sa kasunduan ngayon. Naghanda ka ba ng sorpresa? Oo nga. Salamat kay Jin Zuan, Ginoong Lu. Handa siyang bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Nakahanda akong pumirma ngayon. Pagkatapos nito, magpapakasal na ako sa kanya. Dapat sana, plano kong gawin kahapon. Bigyan siya ng isang romantikong pagpapakasal. Kasalanan ni Lu Qingwei, ang pangit na yun. Nagsasabi lang ako ng joke. Assistant Jang. Nadala mo na ako dito. Pwede ka nang umuwi at mag-report sa Big Boss. Sige, mauna na akong maghintay sa labas. HMM.
Kakaiba talaga ang kuya. Akala pa niya bata pa ako. Pasensya na, pahiram lang. Lu Qingwei, bakit nandito ka? Nandito ako para manood ng palabas. Sabi ko na nga ba, ikaw, anak ng isang yaya, paano ka naglakas loob na magpanggap bilang anak ng pamilya Lu? Kaya pala. Kumapit ka lang. Katulong ng assistant ni Ginoong Lu. Anak ng katulong. Si Lu Jingsuan ba ang nagsabi sa inyo nito? Anak ng mababang uri. Kung gusto mong umangat, kailangan mong gamitin ang ganitong mababang paraan. Tama nga. Pero sino ba talaga ang anak ng katulong? Hindi pa alam. Talagang walang hiya, ganitong lugar, ay makakapasok ka ba? Lu Qingwei. Nagsusumakit ka pang dumating, ang aking kontratang pagpupulong ka. Ito ang proyekto ng grupong Lu, na aming pinuhunan. Bakit ako natatakot na dumating? Ayos lang. Wala si Jingsuan, nais na namang magpanggap bilang siya. Talagang nakakainis. Sino ba talaga ang nagpapanggap sa kanino? Bakit ang bilis ninyong magbigay ng conclusion? Si Jingsuan ay ang panganay na anak ng pamilya Lu. Siya ang magiging kinatawan ng pamilya Lu, para sa kontrata. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung paano ka pa magpapanggap. Sigurado ba kayo, maaari siyang dumating para sa kontrata? Pagkatapos ng kontrata, hihingin ko na ang kamay ni Jingsuan. Sa oras na iyon, ako na ang manugang ng pamilya Lu. Ako ang pinakamarangyang lalaki sa buong Qingcheng. Nagkaroon ka talaga ng pagkakataon na maging manugang ng Lu. Sayang, hindi mo ito pinahalagahan. Ngayon, wala ka ng pagkakataon. Lu Qingwei. Naiinggit ka na kaya wala ka nang masabi. Basta matagumpay ang kontrata ngayon, ako ay aakyat sa rurok. Sayang, si Ginoong Lin ay may ganitong hindi kaaya-ayang ex-girlfriend para makapasok sa mataas na lipunan. Handa siyang gawin ng lahat. Iyan, bata, mababang uri. Nakakahiya at kaiya-hiya. Para bang, huwag mong isipin na mahahawakan mo ako kahit kaunti. Sakto lang, ito ang gusto kong sabihin sa iyo. Ngayon, gusto kitang pasubukin. Mula langit bumaba sa lupa, yung pakiramdam na nadudumihan ng putik. Sino ang gusto mo? Pasadahan ng putik. Sino ang gusto mo? Pasadahan ng putik. Ginoong Qin. Ito siya, ang Pangulo ng Qingcheng Chamber of Commerce, Ginoong Qin. Kung may isip ka, mas mabuting umalis ka na agad. Ikaw, ang dating girlfriend ni Ginoong Lin. Walang pakundangang magsalita. Kaya nga binigyan ka ni Ginoong Lin ng hiwalay. Ha, ako. Karapat dapat ka pa. Lu Qingwei. Nakapaglapit ka sa red flag ni Ginoong Lu, Jiang assistant. Talaga namang naging matigas na ang dila. Ano? Ikaw na walang hiya, maruming tao. Maruming tao. Talaga namang lahat ng bagay ay mukhang marumi. Magsialis ka na. Huwag mong gawing marumi ang aking mga mata. Dito. Hindi ka karapat dapat dito. Sa lugar na ito. Walang mas karapat dapat kaysa sa akin. Walang sino man ang mas karapat dapat kaysa sa akin. Naiintindihan ko. Walang galang. Huwag kang magmataas at walang hiya. Ngayon, si Lu Qingwei ay tapos na. Si Qin ang may kontrol sa kabuuang ekonomiya ng Qingcheng. Kung mapuot ka kay Qin, wala kang matatagpuan sa Qingcheng. Karapat dapat lang. Diyos ko, isang babae lang, at gustong pumasok sa amin, mataas na lipunan. Hindi mo ba tinitingnan kung gaano kakabigat, anong karapatan mo? Kung hindi dahil sa pagiging mababa ko, wala kayong karapatang magsalita sa harap ko. Sapat na. Binibigyan kita ng dangal, umalis ka. Dito na. Ang aking dignidad, hindi para sa mga katulad mo, na kayang ibigay. Nagmamalakas ka sa akin. Gusto mo bang mamatay? May 10 minuto pa. Malalaman ninyo kung ano ang magiging resulta ng pag-aaway sa akin. Ano na naman ang gusto mong gawing kalokohan? Huwag magmadali, hayaan mo. Lumipad ang bala. Kung talagang gusto mong magpakamatay, huwag kang magalit kung wala akong awa. Ikaw ay isang hayop. Anong ugnayan ang mayroon tayo? Ipakita ang utos ng pagpapalis. Mga kaibigan, ito ay ang utos ng pagpapaalis ng pagsasama ng Qingcheng na ipinapasa mula sa henerasyon
Tanging ang pinakamataas ang may karapatang gumamit. Ako si Lin Chusheng. Sa utos ng warrant of eviction, lahat ng narito, itapon ng babaeng ito na walang kaalam-alam, palabas. Sino ang nagkakagulo? Huwag mong akalaing walang mangyayari. Kapag nakasama si Jiangsu, siya ay malapit kay Ginoulo. Sa harap ng maraming tao, dapat siyang maging patas at walang kinikilingan. Jiangsu, may kasunduan tayo. May pumasok na isang walang buwang. Napayaso. Pinapalayas na namin siya. Ginoong Jiang, ang ganitong walang muwang na tao, dapat nang itaboy mula sa Sheng. Tama ang sinasabi ninyo. Walang pakialam sa iba. Isang maliit na clown na mayabang, dapat kang paalisin sa Sheng. Lu Qingwei. Ngayon, tiyak kang mamamatay. Nakita mo ba? Ito ka, ang magiging kahihinatnan mo sa pakikipag-ugnayan sa Lu, kayo. Ganoon din ba ang iniisip ninyo? Sang-ayon ako. Pangulo Qin. Ikaw. Oo. Mga basura sa ilalim. Dapat silang umalis sa Sheng. Kailangan gamitin ang utos ng pagpapatapon para paalisin ang ibang tao. Kailangan sang-ayon ang mga kilalang tao sa lugar. Ikaw, Lin Chusheng, mag-isa. Hindi mo magagawa ang desisyon. Sang-ayon ako bilang representante ng Chen family. Sumusunod ang pamilya ko. Sumusunod din ang pamilya ni Li. Sumusunod ang pamilya ni Chen. Sumusunod din ang pamilya ni Zhou. Tulong ni Jiang. Naipirma na lahat. Order ng pagpapatapon. Pwede nang ipatupad, di ba? Oo, pwede na. Sige. May tao. Ipatalsak mo siya sa akin. Ilabas mo na. Assistant Jiang, ang dapat paalisin ay itong tao. Daring nasuran ang binibini, sipa sa mukha. Ang apelidong Jiang. Huwag mong isipin na hindi ko alam, yung mga kalokohan niyo sa kanya. Ano bang dalagang sinasabi mo? Ako'y nababaliw, siya lang ang iyong kabit. Si Lin Chusheng, pwedeng magpapasaya sa pagkain, pero huwag basta-basta magsalita. Mayroon akong ebidensya para mapatunayan. Ano pa? Matibay ang ebidensya. Magpapaliwanag ka pa ba? Nagkataon lang na, pumasok kami sa iisang kwarto. Wala namang kahit anong malalaswang ginawa. Bakit mo naman masasabing may nangyari na? Isang lalaki at babae sa isang hotel room. Ano pa ba ang magagawa? Kaya mo bang gawin yun? Hindi ko naman kaya. Hayan. Ang cute naman niya. Sabi ko naman, ang strike to at walang kinikilingan si Jiang. Bakit kaya nagbago ang ugali? Kaya pala, dahil sa babaeng yan, nawala na sa sarili. Sariling ngipin ko, akala ko ganoon din ang iba. Nasa harapan mo na ang mga ebidensya, magpapanggap ka pa ng inosente, ang cute mo naman. Sinuportahan kita ng buong puso ko sa loob ng 3 taon, okay lang kung may iba kang nagustuhan. Pero ngayon sisiraan mo pa ako. Kailan pa kita naasahan? Ang tagumpay ko ngayon, bunga ito ng sarili kong pagsusumikap, wala kang kinalaman dito. Ikaw na walang kwenta, nang dahil lang ba sa yumaman ako, kaya mo akong kinukulit. Hayop. Aba, mangangahas kang saktan ako, sasaktan kita, kailangan pa bang pumili ng araw? Sawang-sawa ka na ba sa buhay? Nakatunganga ka dyan, alisin nyo na yan. Tingnan natin kung sino ang mangangahas, tawag. Qin Ruhai. Ikaw na presidente ng Qingsheng Chamber of Commerce. Ayaw mo na pala. Kapag nalaman ni Mr. Lu, ginagamit mo ang pangalan niya para ipagtanggol ang iyong kabit. Ang pwesto mo bilang espesyal na katulong, mawawala na rin. Hayop. Qin Ruhai. Alam mo ba kung sino ang babaeng nilalay mo? Basta hindi si Lu Xiaoxiao. Sino man yun? Wala akong pakialam. Pasensya na ha.
Ako nga ang nag-iisang anak na babae ng pamilyang Lu. Ano? Ginoo Chin, huwag kang magpadaya sa kanya. 3 taon na siyang kasama ko. Kung siya nga ang anak na babae ng pamilyang Lu, yumaman na sana ako. Paano ko naman siya hindi magugustuhan? Oo nga eh. Hindi ba't dahil kay Mr. Lin? Gusto niyang umangatagan. Gusto lang niyang gamitin ang posisyon para mabawi ang loob ni Mr. Lin. Ang tunay na anak ng pamilyang Lu, si Lu Jingsuan. Matagal na akong nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Kung sino talaga siya, isa lang naman siyang anak ng kasambahay ng mga Lu. Tulong si Jiang. 1 minuto na lang, oras na ng pag-sign in. Nangangamba ako sa gagawin ng dalaga. Papunta na ako. Huwag na po kayong magpatuloy, sir, madam. Ginoong Jiang. Dahil matagal ka nang naglilingkod sa kuya ko, bibigyan kita ng isang pagkakataon para magbago. Huwag kang mag-alala, parang si Lu Qingwei, ang ganda-ganda ng babaeng yun. Ipapadala ko sa iyo ang 10 katulad niya balang araw. Sisiguraduhin maayos kang mapapaglingkuran. Paraiso. Ikaw. Ang karapat dapat na tawagin si Boss Lu na kuya. Tulong ni Gang. Mga tanga lang naman sila. Bakit mo pa sila papansinin? 30 segundo na lang. Tingnan natin. Kung darating kaya si Lu Jingsuan dito ngayon, para pirmahan ang kontratang bilyon-bilyon. Ito ay ang countdown sa pagsisimula ng pagpirma ng kontrata. Binibigyan na namin kayo ng oportunidad. Pero hindi ninyo ito pinahahalagahan. Pagdating ni Miss Lu, kayong dalawang mangangalo niya, palalayasin na lang kayo sa Cheng Cheng. Ganun ba? Magaling. Parating na si Jingsuan. Mr. Lin, tapos na ang oras. Bakit wala pa ang dalaga? Baka traffic. Ang sasakyan ng mga Lu papunta rito ay helicopter. Paano? May traffic jam din pala sa langit. Ano kaya ang nangyari? Baka niloloko lang tayo ni Jishan. Imposible. May naantala siguro. Mag-anti pa tayo. Tapos na ang oras ng pagpirma. Wala si Lu Jingsuan. Mag-anti pa tayo. Hindi na maghihintay ang pamilya Lu kung makalampas na ang oras ng pagpirma. Tulong Jiang, dalhin mo ang kontrata. Tingnan mong mabuti. Ang kinatawan sa pagpirma ngayon, ang tunay na dalagang Lu. Ako iyon. Lu Qingwei. Lu Qingwei. Pangarap lang yan. Dapat may limitasyon din. Anak lang naman ako ng kasambahay. Paano ako magiging kinatawan ng mga Lu? Nasa akin ang kontrata. Malinaw na malinaw. Selyo ng Lu Corporation. Sa tingin mo ba, may karapatan ako? May tatak na talaga ng kumpanya ni Lu. Ikaw. Tunay ngang si Donya Lu. Imposible yun. Si Jijiang lang yun. Ang umuha at gumamit ng tatak. Paggamit ng tatak ng walang pahintulot, malaking kasalanan yan. Tulong Jiang. Ikaw. Talagang naglakas loob kang sumugal. Nagkaroon na sila ng pakikipag-ugnayan. Ano pa kaya ang hindi nila magagawa? Tanga. Mga ignorante. Isang pekeng kontrata, magagamit din ito bilang ebidensya. Sa tingin ko, ikaw ang tanga. Hindi ka lang tanga, bulag ka pa. 1 bilyong piso, ibibigay ko sa iyo lahat, pero hindi nito gagaling ang kahirapan mo. Ang kontratang ito ngayon, ipapakain ko pa sa aso kaysa ibigay sa iyo. Anong kontrata? Basura lang lahat yan. Basura, basura. Ang laki ng lakas ng loob mo, nang ahas kang punitin ng kontrata ng kumpanya ni Mr. Lu. Ilang buhay mo kaya ang pambayad? Maliban na lang kung si Mr. Lu mismo, lumapit ka rito at sabihin mo sa akin, totoong kontrata ito. Kung hindi, akala mo ba kaya mo akong lokohin? Ganun ka ba katiyak, na peke ang kontratang ito? Kung totoo ang kontrata, edi luluhod ako at kakainin ko to. Totoo ba yan?
Dumating na si Mr. Lu. Tapos ka na. Mr. Lu. Ang magandang babaeng ito ay nagkaroon ng relasyon sa espesyal na katulong ninyo. Nagpeke ng kontrata para guluhin ang pagpirma ng kontrata. Huwag ninyong palalampasin ang babaeng yan. Narinig ninyo naman lahat, di ba? Maganda. Mukhang kaya mo pa. Mr. Lu, mali po ang natawagan ninyo. Siya po ang nagpeke ng kontrata. Sino ang nagsabi sa iyo? Peke ang kontrata. Imposible. Imposible na totoo ang kontratang ito. Ang ganda-gandang babae. Paano kaya ang magiging kinatawan ng Lu para makipagkontrata sa akin? Ang babaeng sinasabi mong maganda, mas marangal pa sa inaakala mo. Makakapagkontrata sa kanya. Iyong napakagandang karangalan. Ibig ninyong sabihin, si Lu Qingwei ay talagang kinatawan ng Lu Corporation na nag-aayos ng kontrata. Ang kontratang iyon ay totoo rin. Kanina lang sa notice of eviction, naglagay lang thumbprint, sino-sino ang mga tao. Si Mr. Lu. Kasalanan lahat ni Lin Chusheng. Siya ang nagpalagay sa inyo. Ang pamilya Lu ay kayo ring mga langgam. May karapatan bang magpaalis? Lu, pamilya Lu. Kaya ba, ikaw nga talaga ang panganay na si Lu? CEO Lu, nilinlang lang po ako ni Lin Chusheng. Nalinlang. Pakawalan niyo na po ako. Nasa akin na, ang inyong book of life. Ako iyon. Mali ang niluluhodan ninyo. Binibining Lu, handa kong ibigay ang posisyon ko bilang pinuno ng Ching Cheng Wei. Pakisuyo po, Senyorita Lu, pagkalooban niyo po kami ng buhay. Senyorita Lu, huwag po ninyong alalahanin ang aming kasalanan. Patawarin niyo na po kami. Ibibigay ko po ang lahat ng aking ari-arian. Pakisuyo po, Senyorita Lu, awan niyo na po at iligtas niyo ang aming buhay. Mabibigyan ko kayo ng pagkakataong mapagan ang inyong parusa. Pakisabi nga po, Senyorita Lu, gagawin ko po, kahit mamatay pa ako. Ako rin. Makinig kayong lahat. Ang tatlong ito, anuman ang grupo, hindi na kailanman dapat tanggapin. Bugbugin ninyo siya, kung hindi dahil sa pagpapalabis niya ng mga sinabi. Hindi sana kami pumirma. Siya ang may kasalanan nito. Tama, patayin natin siya. Ang mukha ko. Chusheng, naging maayos naman ba ang pagpirma ng kontrata? Lu Jingzuan. Babae, bakit mo ako niloko? Ako, hindi kita niloko. Chusheng, sinabi na sa akin lahat ni Jijiang. El Qingwei, sikretang kasintahan siya ng kuya ko. Kaya naman inaalagaan siya ng kuya ko. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? 要骗就骗到底，反正他不可能去找陆军营求证。 Totoo. Chusheng, maniwala ka naman sa akin, pwede ba? Si Lu Qingwei, mahilig siya sa mayayaman. Si Lu Qingwei, ang malanding babaeng yun. Chusheng, mayroong auction ng mga antik bukas. Puntahan natin yun. Han Dynasty Jade Seal na may dragon. Tapos ibigay natin sa kuya ko. Paniguradong mapapatawad na niya tayo. Sigurado ka bang hindi mo ako niloloko? Mahal kita. Paano naman kita lalkuhain? 林楚生，这玉玺是不可多得的精品，只要你肯帮我买下来，我转手就能赚一大笔钱。 Isang Jade Seal lang naman yun. Basta mapatawad lang ako ni Mr. Lu. Magkano man yan, sulit na sulit. May gagawin pa ako, mauna na ako. Zuan. Huwag ka nang magpanggap na dalaga. Malalaman din yan. Hindi ba sabi mo ang dalaga ay nasa ibang bansa pa at hindi pa nakakauwi, pero hindi ka naman dalaga, ha? Sakali, si Lin Chusheng ngayon ay promising. Gamit ko ang identidad na ito, hawakan mo siya ng mahigpit, hanggang sa maging sila. Kahit malaman niyang nagpapanggap ako, ano naman? Pero, oo nga pala, ano nga pala ang pangalan ng dalaga? Dalaga. Ang dalaga ay nasa ibang bansa na mula pagkabata. 3 binata lang ang narinig ko. Tinawag siyang bunso. Hindi ko talaga alam ang pangalan niya. Wala ka talagang silbi. Bahala na.
Basta't bantayan mo lang ang dalaga para sa akin. At kung kailan siya uuwi, umalis na tayo, umalis na tayo. Ang kulit mo naman. Dito pa kita nakita. Lu Qingwei. Bakit mo ba ako lagi inaabala? Nakakatuwa ba yon? Wala man lang salamin, may ihi ka naman siguro. Kaya mo bang tingnan ng mabuti ang sarili mo? Ikaw. Ito ay isang high-class na auction. Sumali ka. Para lang ba sa akin? Kuya Chusheng. Nakalimutan mo na, siya ay umaasa sa pagbebenta ng kanyang katawan. Kaya ka lang nakapasok sa auction. Pupunta ba kayo sa auction? Nagsisinungaling ka, mukhang hindi ka tinuruan ni Manang Leo. Magsasalita ka ng maayos, di ba? Babae, sinaktan mo ako, isang hamak na katulong ka lang. Umaasa kay Mr. Lu, talagang inaakala ang sarili na isang mahalagang tao. Huwag mong isipin na dahil sa kapatid ko, ay magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa Cheng Cheng. Chusheng, nakatunganga ka pa riyan. Hindi mo pa ba siya tuturuan ng leksyon? Binibining Lu. Ako na ang dumating. Paniguradong para salubungin ako ito. Swerte mo naman ngayon. Pag sinubukan mo pang saktan si Jinsuan, hindi na kita pagagan, papatawarin. Binibining Lu, pakiusap. Ano? Mukhang hindi lahat, ay bulag na naman. Ano ang ibig mong sabihin? Peke. Sa huli, peke pa rin. Hindi ka karapat-dapat, ikaw. Hindi na kita kakausapin, dahil wala ka namang karapatan. Ikaw. Sino ka ba talaga? Hindi ka naman makapangyarihan. Anak ng pamilyang Lu ba siya? Pwede mo naman akong i-check. Jin Zuan. Huwag kang magpapadala sa pagpapanggap niya. Ano ba ang tunay niyang estado? Paano ko naman hindi malalaman? Marami ka pang hindi alam. Lu Qingwei. Isang buhay na walang halaga. Naging malapit kay Mr. Lu. Hindi ba para lang gantihan ako? Lin Chusheng. Hindi ko talaga alam. Sasabihin ko bang nakakatawa ka? O sasabihin kong ang bobo mo? Nitong 3 taon. Masyado kitang binigyan ng halaga. Ang makasama ako ng 3 taon. Swerte mo na iyon. Kuya Chusheng. Ang asim naman ng selos niya. Muntik na akong ma-suffocate. Pala ko sa balon. Paano mo nalaman? Gaano kaya kalawak ang mundo sa labas? Kayong dalawa. Talagang bagay na bagay. Lu Qingwei, huminto ka dyan. Tawagin ninyo ang mga tauhan. Lu Qingwei, anong gagawin mo? Ginagawa ko ang matagal ko nang gustong gawin. Gawin ang mga bagay na matagal ko nang gustong gawin. Ihagis mo na. Sige, gawin mo. Di ba ginagawa ko nga? Hindi mo pa ihinigis. Ikaw. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ang ganda ng babaeng ito. Gusto kong tanggalin ang balat niya. At mukhang nasanay na siya. Talagang ang mga mababang uri. Ang mas madalas na nagpapanggap bilang iba, sa puntong ito. Sino ang tunay na anak ng mayaman? Hindi ko pa ba alam? Chusheng, ako. Jingsuan. Hindi siya kasing halaga ng isang hibla ng iyong buhok, kahit na. Mabilis, bumangon ka na. Jinzuan. Kung hindi dahil sa'yo noong nakaraan, naalis na sana ako ni Ginoong Lu sa Cheng Cheng. Ikaw lang ang tanging anak ng pamilya Lu. Tama nga. Ako ang tunay na anak ng mayaman. Ngayon, gagawin kong kaiyahiya siya sa harap ng lahat. Mula ngayon, wala na akong mukha para makisalamuha sa Cheng Cheng. Ganoon talaga, Jingsuan. Kailangan mong ilantad siya. Ibulgar mo ang lahat ng tungkol sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ngayon, tiyak na ipapakita ko ang pekeng iyon. Alam mo ba kung ano? Ang tawag sa mataas at mababang estado. Kumusta, Ginang, Lu? Alam mo na ang aking kakayahan. Magbayad ng tao para magpanggap. Ano namang kakayahan yun? Ang katayuan ko, ay hindi mo kayang gampanan. Ito lang ang nag-iisang ganito sa buong mundo. Black card na walang limit, para sa anak na babae ni Lugia. At kahit buong buhay mo, hindi mo mararating. Talaga. Ano ang hawak ko ngayon? Lu Qingwei. Kahit ang black card, ginamit mo pang peke.
Siyempre, kailangan ng kumpletong pag-arte. Ang pekeng ay pekeng. Hindi ito kailanman magiging totoo. Tama ka. Ang pekeng ay hindi kailanman magiging totoo. Sino ba talaga ang pekeng? Malalaman din natin agad. Jingsuan. Hindi ba ang mga upuan sa auction na ito ay nakabatay sa katayuan? Sa iyong katayuan, paano ka makakaupo sa pangalawang hilera? Gusto ko lang maging mababa ang profile. Tama nga. Yung jade seal na gusto ni General Lu, nakausisa ka na ba tungkol dito? May kumuha ba ngayon? Huwag mag-alala, nagbigay na ako ng balita, yung jade seal ay ibibigay sa kuya ko. Walang sino man ang magkakaroon ng lakas ng loob na makipag-bid sa atin. Napakabuti. Lu Qingwei. Hindi ito ang unang hanay. Kahit sino ay pwedeng umupo dito. Pasensya na. Ito ang aking pwesto. Kung ayaw mo, hayaan mong palayasin nila ako. Ginoong Lu. Ikaw. Sige na. Ngayon, si Lu ay nagpadala ng mga bodyguard sa kanya. Magtiis muna tayo. Sandali lang. Paglabas niya. Lu Qingwei. Pansamantala kitang papayagan na makuha ang bagay na ito. Sige. Kaya ang koleksyon na ito ay mapupunta kay Ginoo Qin. Ang saya, Jingsuan, malapit ng kunan. Ang paborito, yung wangyo na plaka na may dragon na jade mula sa Han Dynasty ni Ginoo Lu. Kailangan mong tanggalin ito. Huwag kang mag-alala. Ang susunod na auction item ay Han Dynasty na dilaw na jade na dragon seal. Nagsisimulang presyo ay 5 milyon. $550,000. 550,000, isang beses. 550,000, dalawang beses. 550,000, 0 isa. Lu Qingwei. Dagdagan ng isang isa, niloloko mo ako. May mga patakaran ang auction, hindi ba pwedeng isang dagdag? Oo, pwedeng gawin iyon, kaya ako ay makatarungang nakipag-bid. May problema ba? Ikaw, Chu Sheng. Wala siyang pera. Pilit lang nagmumukhang mayaman. Dali, kunin mo na ang jade seal. Gung. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka makakapagpanggap sa harap ko. 6 na milyon. 6 na milyon. 0 isa. 650,000. 650,000. 100. Lu Qingwei, wala ka na bang katapusan? Kailangan ko ang batong ito. Kung hindi mo kayang makipagsapalaran, umalis ka na. 650,000 at 100, isang beses. 650,000 at 100, dalawang beses. 655,000 at 100. 7 milyon. 7 milyon at 1 piso. 8 milyon. 8 milyon at 1 piso. Lu Qingwei. Ganitong paraan ng pang-aalikusta. Napakabagong karanasan. Ito ang unang beses kong makita. Yung dalaga, mukhang ex-girlfriend ni Lin Zhongha. Ano bang balak nito? Pupunitan ng puso ng masamang lalaki. Lu Qingwei, hindi basta-basta dapat ang presyo. Mayaman ka ba talaga? Nasa kamay ko ang black card. Lahat ay akin. Ginoong Lu, kung ayaw mo, itapon mo ang pera mo sa akin. Jingsuan, bakit hindi mo nalang bilhin? Tunay na black card. Nasa iyo naman, di ba? Ako. 我要是真的黑他，还需要你们呢。 Jinzuan, huwag mong hayaang makuha ng masamang tao na yan ang malayo. Ganyan. Gamitin mo ang black card. Ako na ang magpapababa ng presyo. 1,000. Huwag. Huwag. Jinzuan, nakatitig ang lahat sa'yo. Anong ginagawa mo? Chu Sheng. Ito ang regalo mo para sa kuya ko. Kung gagastos ka ng pera ko, tiyak na magkakaroon siya ng opinyon. Tama ka. Ngayon, ang tamang panahon para ipakita ko ang katapatan ko kay Lu, sa kanya. 2 milyon, 1,000, isang beses. 2 milyon, 1,000, dalawang beses. May nag-aakyat pa ba ng presyo? 不行，他把全部身家去讨好陆军，要是失败了，
我岂不是什么都帮不上啊？ Sige na, huwag na. Siya ang kalaguyan ng kuya ko. Ayaw na natin. Ayaw na. Kung matalo siya nitong babae, ako'y magiging katatawanan sa buong Beijing. Jushek. Hindi ako naniniwala na kaya niyang maglabas ng ganito kalaking pera. Walang anuman, 8,100,000, 3 beses. Walang anuman, 8 milyon. Si Lin Chusheng. Maaari kong ibenta ang sasakyan. Walang anuman, 8 milyon. Walang anuman, 200. Ginoong Lin, kanina, pinagtawanan mo ako. Ngayon, ginagaya mo na ako. Bakit? Humahanga ka sa akin. Huwag masyadong daldal. Tuloy mo pa ba? Sige na. Dagdagan mo pa. ₱50 milyon. ₱50 milyon. Nabaliw ka na. May ganito ka bang pera? Pangkabuhayan lang. Wala ka ba? Seryoso. 50 milyon lang. Pangulo Lin, nahirapan na siya. Nabaliw ka na. Iyan ay 50 milyon. Kahit ibenta mo, hindi mo kayang bayaran. May bahay pa ako. Hindi ako pwedeng matalo. Sa babaeng ito, akala ko talaga mayaman ka. Yung bahay ay binili ko para sa'yo. Ngunit mukhang ito, hindi pa rin kasya ang 5 milyon. Sa kagalang-galang na CEO na si Lin, kailangan pang bumili ng babae ng bahay. Ang kapal ng mukha mo talaga, kapag nakamit na ang tagumpay, iiwanan ka pa rin nila. Oo nga. Mukhang kailangan pa nating maghintay sa ating pakikipagtulungan sa kanya. Bamyu Beulah, yung bahay ay siya, na nagboluntaryong bumili, at sa titulo, pangalan ko lang, kaya't bahay ko yun. 55 milyon at 1 piso. Ginoong Lin, huwag kang magpanggap na may pera para lang sa iyong dangal, Lu Qingwei. Huwag kang masyadong makulit, kung may kakayahan ka, dagdagan mo, dagdagan mo. 55 milyon at 1 piso 1 beses. 陆清伟，你都是假呀！ 5 milyon, 1,000, 2 beses. Paano? Natakot. Kung may kakayahan kang magdagdag, gawin mo. Oo nga, natakot ka na ba? Di ka ba may black card? Sige na. Talagang kahanga-hanga si Ginoong Lin. Ang seryo ng grade na ito ay para sa iyo lamang. 50 milyon at 103 beses. Nakuha na. Ano? Tapos na. Tapos na lahat. Lu Qingwei, gusto mo ako? Wala naman. Bigla lang akong nakaramdam na parang hindi bagay itong seryo para sa akin. Huwag kang magpanggap dito. Palagi mong pinapalaki ang presyo. Gusto mo lang akong pasiklabin. Sa totoo lang, wala ka namang ganang pera. Tama ba? Pasensya na. Meron talaga ako. Kung may pera ka, bakit ka umaalis? Ituloy mo lang ang pagkuha. Kung kaya mong kunin lahat ng anti-gam bagay sa lugar, kuha mo na. Hindi naman ito imposible. 10 bilyon. Sa mga item na ibinebenta ngayon, buo na ang kukunin ko. Hala, talaga, ipapackage na lang ang mga auction items. Inisip ba niyang, pamilihan ito? Sobrang nagmamalaki, 1 bilyon. Talagang mapagpabaya ang mayayaman. Lu Qingwei. Ang auction ay may bisa sa batas. Kung walang pera, mag-ingat sa pagpasok sa kulungan. Mag-swipe ng card. Nabigo ang pag-swipe ng card. Lu Qingwei. Akala ko may kakayahan ka, na mas malaki kaysa dito. Ganyan lang. Pangit ang itsura, pero nagmamaganda. Tama ka, peke ka. Ginoong dalaga, hindi ko pa opisyal na inaalok kung hindi ka makakapagbayad. Umalis ka na ngayon, hindi pa ito labag sa kaayusan. Narinig mo ba? Umalis ka na ngayon. Hindi pa ito nakakahiya. Ipakita mo sa akin, ang card reader nyo. Ipakita mo na lang sa kanya, para hindi na siya umaasa.
Matagumpay ang pag-swipe. Ano? Halaga ng pag-swipe ng card. 9 na riyal, 900, 79,000 yuan. Ito, paano ito posible? Pasensya na, ang inyong card machine. Ang limit ng halaga ay 10 bilyon. Medyo masyado ang pera ko. Hindi ko ma-withdraw. Hindi ito posible. Siguradong sira ang makina. Ito ay profesional na makina. Hindi ito pwedeng magka-problema. Pumunta ka at palitan ito ng isa. Ako ang panganay ng pamilya Lu. Inuutusan kita. Itong dalawa, hindi sanay sa mundo. Ngunit sila ang nag-aalala muna. Jingsuan, hindi ba walang limit ang card mo? Ibigay mo ito. Paluin mo ako ng todo. Ang mukha ng babaeng ito. Ngunit, hindi siya pwedeng maging ganoon kay Aman. Siguradong sira ang credit card machine. Subukan mo. I-swipe ng 9 na bilyon. I-swipe. Nabigo ang pag-swipe ng card. Tila nga sira ang makina na ito. Tama. May milyon-milyon ako sa card ko. Siguradong ito ang makina. Matagumpay ang pag-scan ng card. Halaga ng pag-scan, 979 pesos. Bumagsak ang pag-scan ng card. Ang anak na babae ng pamilyang Lu, na may higit sa 10 bilyong black card, hindi makakabawi ng kahit 1,000 piso. Ikaw, nagsasalita ka ng kalokohan. Walang pera pero nandito sa auction. Talagang matapang ka. Hitong Miss Lu, hindi pa ako ganang kay Aman. Baka peke lang yun, di ba? Ibig sabihin, yung iba mismo, nakapag-flash ng higit sa 9 na bilyon. Siya ang mayaman na parang hari, si Luda Xiaoji. Nandito ako para mag-imbestiga ng hindi nakikilala. Jingsuan. Ano bang nangyayari dito? Ako. Nagmamadali ako nang umalis ako kanina. Nakuha ko ang maling card. Ito ay ang basurang card na itatapon ko. Ang itim na card ay tanging isa lamang sa buong mundo. Maliit na bagay ba ito? Ikaw. Tama, Lin Chusheng. Yung pinicturean mong Jade Seal. Tandaan mong bayaran yun. Ginoo. Pwede bang gamit ang card? Ako. Baka hindi ka makabayad. Ako. Wala lang akong dalang ganoong kalaking pera. Sandali lang. Sa auction, bayad na ang lahat. Huwag po kayong magbiro, sir. Jingsuan. Ito ang bibilhin ko para sa kuya ko. Paano mo ako matatanong ng pera? Nakakahiya talaga. Mukhang dati talaga akong tamad kumain. Kahit na humingi pa ng pera sa babae. Sa harap ng lahat, si CEO din. Hindi pa rin makapaglabas ng 5 milyon. Ipapadala ko na lang mamaya ang pera. Maghintay lang kayo. Hello, nanay. Agad mong ilipat ang bahay at sasakyan. Nabili na lahat, tapos humiram pa mula sa kamag-anak, para may pa ng 5 milyon at may lagay sa card ko. Dali. Kung di ka makakahiram, ibenta mo na lang ang kumpanya. Dali. Mag-ingat ka. Huwag mong hayaang si Ginoong Lin. Maubos ang lahat. Nabaniling selyo, nabasag. Chusheng, huwag kang mag-alala. Kapag sawa na ang kuya ko sa kanya, wala na siyang magagawa kundi sumunod sa atin. Lu Qingwei, maghintay ka sa akin. Babayaran ko ang utang na ito. Balang araw, makukuha ko ito. Gusto kong ipasuri mo ang pagkatao ni Lu Qingwei. Nakuha mo na ba? Nakuha na. Siya ay ampon ng matandang Lu. Ampon. Talagang siya ay anak ng Lu pamilya. Hindi naman talaga anak ng mayaman. Nagtanong na ako. Walang ganitong tao. Walang kahit anong pangalan ang ibinigay sa kanya ng Lu pamilya. Ayos lang iyon. Kapatid, anong dahilan at sobrang saya mo? Lu Jingsuan, talagang natagpuan ko na ang aking peking pagkatao. Talagang hindi siya sumusuko, ha? Kapatid, gusto mo bang tulungan ka naming alisin siya? Mayroon akong 100 paraan para mapatay ang tao. Nang walang malay, walang kamalay-malay. Magpo-post ako ng update, bawat fan ko, isang laway, kayang mamatay siya. Sige na. Hindi ako ganito, ang mga taong humahanga sa dugo at karahasan. Si Lu Jingsuan, itong mapagpanggap na babaeng ito, kung mabunyag ang pagkakakilanlan niya, mas masakit pa kaysa sa pagpatay sa kanya. Ano ang plano mong gawin? Kuya, gusto kong tulungan mong ipalabas ang balita. Sabi na lang, ang anak na babae ng Lu family, bukas ay lalabas ka, sa fan meeting mo, ngayon.
Chu Sheng, huwag kang mag-alala. Hintayin mong maibigay mo itong jade seal. Para sa kuya ko, siguradong muling mag-i-invest siya. Hindi ko pa nga nakikita ang mukha mo. Paano pa kita ibibigay? O baka naman, matagal mo nang niloloko ako. Siyempre, hindi kita lolokohin. Kung hindi, bakit may utos ng deportasyon noong nakaraang beses? Bakit hindi ito umubra sa'yo? Eh kasi naman, ako ang humiling para sa kapatid ko, Jin Zuan. Talaga namang, ikaw ang aming mabuting kaibigan. Salamat sa'yo, Jin Zuan. Napakabait mo talaga. Bakit mo ako pinapasalamatan? Ay nako, huwag ka nang magpanggap. Sinasabi na sa balita, na ang anak ni Lu ay dadalo sa fan meeting ni Lu Junyu. Yung ticket sa meet-up, ikaw ang nagbigay sa amin, di ba? At yung sa harap pa nga. Jin Zuan, tama. Ako ang nagkamali kanina. Hindi ko dapat pinagdudahan ka. Baka pwede mo akong isama. Hindi ko makita ang kuya mo. Magsimula tayo sa bunso mong kapatid. Ito. Ayaw na ayaw ni Sangge na dumaan sa likod. Kung dadalhin kita ng walang pahintulot, siguradong magagalit siya. Ikaw ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Bakit hindi mo na lang siya tanungin para sa isang tiket? Pero, isang tiket lang, ang nagiging ganito kahirap para sa'yo. O sabihin mo, na ang mga tiket nila, ay hindi talaga galing sa'yo. Siyempre, galing sa akin yan. Huwag kang mag-alala, Chu Sheng. Sasama kita sa loob. 我上哪门门票啊？这可怎么办啊？ Jin Zuan, talagang mabait ka sa akin. Sa pagkakataong ito, tiyak na aagawin ko ang pagkakataon. Hintayin mo na kilalanin ako ng pangatlong kapatid mo. Kailangan kong makuha si Lu Qingwei. Yung cute na iyon. Ibabalik ko ang 10 ulit ng pagyuyurap sa akin. Ano? Pinaalam mo akong hanapin. Kailangan ng tiket ng pangatlong binata. Ikaw ang yaya niya. Hindi ba't hindi niya ito maibigay sa'yo? Kahit man lang ito. Pero kahit na tunay na dalaga, kailangan din niyang pumunta. Hindi ka ba natatakot na makatagpo siya? Wala na akong pakialam sa mga iyon. Kung hindi ako pupunta, mahuhuli ako. Saka na lang, sa bukas na press conference, lahat kailangang magsuot ng maskara. Sino ba ang tunay na prinsesa? Wan Shen, huwag ka nang magkamali pa. Ayoko na, bukas ng umaga, kung hindi ko makita ang tiket, pupunta akong magpapakamatay. Kahit na pagtawanan ako ng tao, mas okay pang mamatay na lang. Wan Shen, Wan Shen, Wan Shen, Wan Shen. Ikaw ay Nanay Liu. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi mo na ako natatandaan. Ikaw ay malaki. Senyorita. Nandito ka na. Senyorita, matagal na tayong hindi nagkita. Pareho ka pa rin ng dati. Maganda at kaakit-akit. Sabi rin ng mga kapatid ko. Kanina, binigyan pa ako ni kuya ng ilang mga larawan. Mga ticket para sa fan meeting. Kailangan kong pumunta bukas para suportahan siya. Senyorita, mayroon ka bang tiket na sobra pa? Maaari bang bigyan mo ako ng 2? Liu Ma, ikaw ba ay pupunta rin? Ako, may anak akong hindi magaling. Kansya ng 3rd Young Master. Sige, ibibigay ko na lang sa iyo ang mga tiket na ito, talaga. May meet and greet ang 3rd brother ko, kaya bihira lang ito. Kailangan mong ipasok ang anak mong babae, na sumali, ha? Salamat, Senyorita. Salamat, Senyorita. Magtatrabaho na ako. Salamat. Juju. Kailangan na nating pumasok. Juju. Juju. Papasok din kami. Bakit nandito si Lu Qingwei? Jin Zuan, mabilis na, magsisimula na. Anong tinitingnan mo? Kakaibang nakita ko. Juju, mahal kita. Bilang pasasalamat, lahat ay sumali sa aking meet and greet. Bibigyan ko ng pagkakataon ng isang tagahanga na makasama ako sa piano para sa patas na laban. Mangyaring magsuot ng maskara. Sayang, hindi ako marunong tumugtog ng piano. Kahit marunong ka, hindi ka naman pipiliin. Alam mo naman siguro yun, di ba? Kakabalik lang ng dalagang Lo sa bansa. Itong pagpupulong na ito, ay espesyal na inihanda para sa kanya. Tama nga, ang bahaging ito, ay partikular na inihanda ng 3 binata para sa kanya.
Tama ba, Jin 我 Zuan? 哪会弹钢琴啊？ Pakiusap, bawasan mo ang boses mo. Sabi ni Kuya San na ang meet and greet na ito ay inorganisa para pasalamatan ng mga fans. Huwag mong sirain ang reputasyon ni Kuya San. Jin Zuan. Katatapos ko lang makita si Lu Qingwei. Kung hindi ka lalabas, nakamask siya. Sigurong gusto na namang magpanggap. Ano ang iyong pagkakakilanlan? Oo nga. Muli na naman akong nagpapanggap. Lu Qingwei. Talaga namang wala kang hiya. Akala mo ba ay nakasuot ng maskara? Maaari ka pa bang magpatuloy gamit ang pagkatao ni Jin Zuan? Sa pagkakataong ito, bubuwagin natin ang maskara mo. Si Jin Zuan ay nanalo na ng 3 taon na kampiyon sa internasyonal na paligsahan sa piano. Malapit na siyang makipag-ensemble, kasama si third young master. Kaya mo ba? Ang galing mo. Ano pang hinihintay mo? Bakit di ka pa agad pumunta kay Sanxiao? Magkasamang tumugtog. Pero, lahat, tingnan nyo, ito si, ang panganay na anak ng pamilya Lu. Ibig sabihin, kapatid na babae ng 3 nakababatang lalaki. Wala namang magiging opinyon ng lahat, di ba? Ano? Sinasabi mo, kaya gano'n na lang. Kaya pwede rin akong magpanggap na kapatid na babae ni Kuya Junyu. Tama nga. Walang katibayan. Mukhang gusto lang ninyong magpasikat. Kaya nandito kayo at nagbabaluktot ng katotohanan. Jingsuan. Dahil ang grupong ito ay mga tanga, patunayan mo sa kanila. Ako. Jingsuan. Kuya Junju, dito, tingnan mo, nandito ang ate mo. Itong ginang na ito, pakisama mong tumugtog sa akin. Tama ba o mali? Maghihintay tayo at malalaman. Jingsuan, bilisan mo na. Ipakita mo sa mga cute na ito, ang kakayahan ng anak ng Lu sa piano.怎么办？我已经碰都没碰过钢琴。Mali pa nga ang mga daliri niya. Sabi ko na nga ba, hindi siya marunong tumugtog ng piano. Sabi ko na nga, hindi siya, anak ng pamilya Lu. Talagang isa, ang nagpapanggap na malaki pero walang silbi na clown. Aking magandang nakababatang kapatid, anong nangyari sa'yo? Ako. Kuya. Anong pangalan mo? Sabi ko, pangalan ko ay Kuya. Siya ba talaga, ang tunay na dalagang Lu? Anong dalagang Lu? Isa lang siyang, ampon ng Lu. Sino ako? Hindi mahalaga. Pero, Jingsuan, gaano ka pa seryoso? Kahit ang piano hindi mo matutugtog. Bakit hindi mo sabihin ang tunay na dahilan? Ikaw, anong gusto mong sabihin? Ano ba talaga ang nangyari sa ate mo? Siya kasi. Sobrang pinahahalagahan niya ang pagkakataong ito na tumugtog kasama ka, kahit na nasaktan ang kamay. Ayaw pa rin niyang sabihin. 他为什么没有拆穿我？他到底想干嘛？ Ganun pala. Pasensya na sa'yo. Umalis ka na muna. Sandali lang. Kaibigan ko dito, napakahusay niyang tumugtog ng piano. Pwede siyang pumalit sa akin. Makipag-jamang sa'yo. 你想耍我？那我就先下手为强。我在这么多人面前丢了脸，你也躲不掉。唉， Sige. “我就不信陆家能送一个养女去学钢琴，等着出丑吧，陆清微。”
Ang ganda naman ito. Parang mabubuntis ang tenga ko. Napakahirap ng ganitong forehand performance. Narinig ko lang si Kuya Junju. Naglaro kasama si Miss Lu. Yung nasa entablado, para siyang si Miss Lu. Tulad na tulad ng pagtugtog. Hindi kaya siya yung mismong tao. Lu Qingwei, totoo bang anak ng yaya siya? Bakit ang galing ng kanyang piano na pagtugtog? 完了完了，陆晴雯不会真是陆家千金吧？ Jin Zuan, hindi naman nasaktan ang iyong kamay. Bakit kailangan na may ibang tumugtog para sa iyo? Ako. Hindi mo naman sasabihin sa akin. Mula simula hanggang katapusan, palagi mo akong niloloko, di ba? Syempre hindi. Para hindi mabaygo si Kuya, nagpraktis ako buong magdamag. Talagang nasaktan ako. Kaya bakit, nakapagpatugtog si Lu Qingwei ng kantang ito? Kaya iyon ang dahilan. Ginamit niya ang piano ko para tumugtog ng mga kantang natutunan ko. Bakit hindi mo ako paniwalaan? Pagkatapos ng meet and greet, kailangan mong dalhin ako para makilala si Kuya San. Ang aking malaking star, salamat sa iyong mahusay na pagtatanghal, para makasama ang aking mahal na nakababatang kapatid. Hindi mahirap. Ang pinakamabait si Kuya, Lu Junju. Bitawan mo ang nakababatang kapatid. Hayaan mo akong gawin ito. Ay naku. Kayong tatlo sa labas, napakaastig. Bakit sa harap ko? Parang mga bata pa kayo. Walang pakialam sa amin tatlo. Ano man ang nangyayari sa labas. Sa bahay na ito, palagi kami, pinakamamahal na kuya mo. Tama. Sa pagkakataong ito, nandito kami para tulungan ka. Para ipakita ang totoo tungkol sa impostor na iyon. Ang saya na meron kayo. Jin Zuan, ito ang silid-pahingahan ni Kuya Junju. Tama ba dito? Ayaw ko pa rin pumasok. Ayaw sa akin ni Sangen. Gumagamit ng sariling koneksyon para ipakita ako sa kanya. Kayo. Ikaw. Ikaw. Kayo. Kuya. Bakit tayo kailangang magtago? Sabi nga sa maikling palabas na ginawa ni Third Brother, kami na mga taong importante, lumalabas lang kapag mahalaga, mas masaya kapag napapahiya sila. Ang lakas ng loob mo, Lu Qingwei, nang ahas ka pang mangakit sa Sanxiao. Sino ang nagsabing inakit niya ako? Buwas loob akong sumang-ayon. Sanxiao. Ang babaeng ito ay may dalawang kasintahan. Huwag ka sanang maloko niya. Talaga ba? Anong bang barko ang sinakyan niya? Si Ginoong Lu. Sinasadya niyang mangakit sa mga tao sa pamilya Lu, para lang sa pera ng pamilya Lu. Kapatid ko yun. Kamag-anak ko. Hindi ko na ito pinapansin. Ano? Pero, baka hindi naman isipin ni Ginoong Lu yun. Paano siya magiging handa na ibahagi sa iyo ang isang babae? Tama nga. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Siyempre, dapat kong kunin ang babaeng ito. Iniwan ka na niya. Tapos, turuan mo siyang leksyon ng madiin. Paano turuan? Yung ganitong walang kwentang babae. Dapat lang, maghanap ka pa ng ilang lalaki para sa kanya. Huwag kang mag-alala, itong klaseng babae na walang hiya. Dapat lang, maghanap ka na lang ng ilang lalaki para sa kanya. Magtiwala ka lang. Sanxiao, may paraan ako. Siguradong mapapakiusap siya, na huwag nang humingi ng tulong. Ang lakas ng loob. Ginoong Lu, bakit ka nandito? At si ikalawang binata, kakatapos mo lang sabihin, na ang sino man ay hindi makaligtas o mamatay. Ito ang babaeng ito, sabay-sabay niyang pinapansin kayo at si ikatlong binata, huwag mo siyang palampasin. Sino ang sinasabi mong malandi? Ginoong Lu, bakit ka tumutulong sa isang estranghero? Kapatid mo yan sa asawa. Sino ka naman? Kaibigan ako ng kapatid mo. Ang pangalan ko ay Liu Jingwei. Mayroon kang walang silbing ex-asawa. Alam ko, kailan kaya? May ganitong mga bulag na kaibigan na naman. Jin Zuan, magsalita ka na. Ngayon, patay na ako. Ikaw ang nagsabi. Pasensya na, hindi ko dapat ginaya ang anak na babae ng pamilya Lu. Ano?
Si Lu Jingxuan ay hindi anak na babae ng pamilya Lu, kaya... Ibig sabihin ba ay si Lu Qingwei? Imposible. Paano magiging anak ng pamilya Lu ang tulad ni Lu Qingwei na mura? Paano pwedeng si Lu Jia yun? Anak ng pamilya Lu. Ang pagkakakilanlan ng kapatid kong babae, ano ang karapatan mong magtanong? Tama, may karapatan ka ba? Siya talaga ang anak ng pamilya Lu. Sino ka naman? Siyempre, ako ang anak ng katulong ko. Ikaw ang anak ng yaya. Bakit mo ako niloloko? Siyempre gusto kitang gamitin, para umakyat sa mataas na sanga. Sayang, ikaw lang naman, ay isang halaman na umaakyat. Kung hindi ka umaakyat sa malaking puno, kakainin ka na lang sa putik. Hindi, Chu Sheng, talagang mahal kita, sapat na. Bawat salitang sinasabi mo ngayon, hindi na ako maniniwala. Qingwei. Yung babaeng ito ang nagpa-impluwensya sa akin, kaya nalilito ako. Paano mo nasabi yan sa akin? Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa pang-uudyok mo sa akin, bakit ako aalis kay Qingwei? Ayaw kitang makita ngayon, umalis ka na. Ayaw mo na sa akin. Ano na ang mangyayari sa anak natin? Ano ito? Buntis ako sa'yo. Imposible yun. Imposible talaga. Ikaw na sobrang cute. Hindi mo mabilang kung ilang lalaki ang nakipaglaro sa'yo. Huwag mong ayasa na sa akin mapapasa ang bata. Lin Chu Sheng, nagsasalita ka ba ng tao? Qingwei, maniwala ka sa akin. Impossible na siya ang buntis. Ako ang anak niya. Lin Chu Sheng, para lang sa taong ito na walang hiya. Ganyan mo lang akong binababa. Noong una, para sa akin ka pa. Kaya mo siyang iniwan. Hindi para sa'yo. Para sa kapakinabangan. Kaya niyang iwan ng iba para sa kapakinabangan. Ganon din niyang magagawa sa'yo. Tama. Ngayon ay iiwan na kita. At babalik na kay Qingwei. Huwag mo akong hawakan. Nagmumukha akong marumi. Qingwei. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Okay ba? Ang oportunidad ay para sa mga may pag-asa pa. At ikaw, matagal nang sira. Lin Chu Sheng, nagsimula ka sa tulong ng kapatid kong babae. Ngayon, dapat ka nang magpabeya sa bankruptcy. Tungkol naman sa inyo. Patawad, Ginoong Lu. Hindi namin sinasadya na ma-offend si Ginang. Lu, Ginoong Lu. Siya si Jingxuan. Niloko niya kami. Siya, inutusan niya kami para bulihin ang kapatid mo. Kailan ko kayo pinagsabihan? Siyempre kayo ang may kasalanan. Nagmamalabis kayo para makuha ang pabor ko. Tama na. Wala sa inyo ang mabuti. Tawagin ang tao. Dalhin siya. Huwag, Ginoong Lu. Kapatid, ang ginawa mo ngayon, talagang malinis at maayos. Akala ko, hindi mo kayang bitawan yung walang kwentang lalaki. Bakit ko naman kailangang saktan ang sarili ko? Wala siyang karapatan. Hindi ko maialis. Mataas ang loob. Talagang karapat-dapat ka. Prinsesa ng pamilya Lu. Tama. Sabi ng tatay natin, naghahanda siyang magdaos ng salo-salo para sa iyong pagbabalik. Naisip mo na ba kung paano ka lalabas? Ang aking pagkatao, hindi pa pwedeng ilabas sa publiko. Yung mga dapat ayusin, hindi pa natatapos. Sino pa? Parang si Lu Jingxuan ay patuloy na nakikipagsabuatan. Sa kumpanya, may isang tao na tinatawag na Liu Xiaohan, na may mga lihim na gawain, na hindi alam ng iba. Liu Xiaohan, ang pinuno ng departamento ng marketing. Siya ay pamangkin ni Liu Ma. Iyan ang pinsan ni Lu Jingxuan. Itong dalawang magkapatid, talagang pareho ng ugali. Ate, bigyan mo ako ng posisyon. Sa kumpanya, gusto kong ayusin itong maling asal. Simula ngayon, ako ay formal ng papasok sa Lu Group. Tandaan mo, isa lamang akong intern. Lahat ng may kinalaman sa pera ay hindi dapat konektado sa akin. Naiintindihan. Kuya Bunso, ay papark ko itong sasakyan ko. 2 milyon lang. Itim, para hindi halata. Kuya Bunso, nasa tabi lang ako ng kumpanya. Bumili ako ng bahay para sa'yo. Sobra 100 metro kwadrado lang. Medyo mapa-pressure ka siguro. Kuya, yung bahay nila ay 20,000 per square meter. Nakakita ka na ba ng isang intern na nakatira sa isang bahay na nagkakahalaga ng 10 milyon? Hindi nila maintindihan. Bunso, naiintindihan ko. Mababa ang tono, di ba? Hindi pwedeng gumastos. Talagang naiintindihan ako ni Sangge. Sasakyan ka ni Sangge gamit ang motor. Tiyak na walang gastos. Tiyak na mababa ang tono. Sikat na idolo. Sasama siya sa akin papuntang trabaho. Hindi pa aabot ng 10 minuto. Alam na ng buong ching-cheng na ako. Sige na, tama na. Huwag niyo na akong pakialaman.
Aalis na lang ako ng mag-isa at tahimik. Huwag niyo akong sundan. Kung hindi, papaputukan ko kayo. Lu Qingwei. Lu Qingwei. Si Lee Moni ng klase 32. Bumalik ka rito para maghatid ng pagkain. Hindi Pumasok ako sa trabaho sa Luz. Trabaho. Hindi mo akalain na napaka-ambisyoso mo pala. Paano ako naging ambisyoso? Sa Luz namin, tumatanggap lang ng mga nagtapos sa prestihiyosong paaralan. Mga mataas na talento, matapos mong makatapos ng mataas na paaralan. Di ko alam kung saan siya naglalaro. Paano naman siya makakapasok sa Luz? Sinasabi mong pag-aaral sa abroad lang ang pagsusugal. Nakawalang kultura talaga. Nakakatakot. Pag-aaral sa abroad. Talagang ang tapang mong magkwento. Kami na tulad namin, na nakakapag-aral sa ibang bansa, mayamang dalaga. Sino ang magmamaneho ng motorsiklo papasok sa trabaho? Maaari bang itanong, ano ang sinasakyan mo papasok sa trabaho? Siyempre, sinundo ako ng driver. Yung itim na mamahaling sasakyan. Iyon ang akin. Ano, maganda ba? Sobrang inggit ako. Ayaw na kitang kausapin. Aalis na ako sa trabaho. Sa pinto ng Lu, kailangan mag-face scan para makapasok. Makakapasok ka ba? Ikaw, paano ka nakapasok? Sira ang access control. Bakit hindi ka makapasok? Mataas na talento. Ito ang unang araw ko sa internship. Hindi pa ako nairehistro sa access control. Kaya maghintay ka na lang. Anong klaseng ekspresyon yan? Bumalik ka dito. Anong ingay ito? Darito ay opisina. Hindi ito palengke. Ikaw na si Supervisor Leo, di ba? Ako ang intern na dumating ngayon. Ang pangalan ko ay Lee Moli. Talagang likas na alipin ka. Sino ka na naman? Hindi ka man lang bumati sa supervisor. Magandang araw, supervisor. Ako si Lu Qingwei. Bagong intern ako. Tandaan kita, sa susunod, huwag kang magpapamataas. Diretso kang tanggalin. Naiintindihan na, supervisor. 小小主管这么大官位，一定得尽快抓住他的把柄。 Ano? Inilagay ni Ginoong Lu ang dalaga sa kumpanya. Anong pangalan niya? Hindi ko alam. Pero dahil ito ay lihim na pagbisita, tiyak na hindi gagamitin ang tunay na pangalan. Sige, naiintindihan ko na. Babantayan ko ito. Lee Moli. Lu Qingwei. Kung apelyido ay Lu, hindi ba agad makikita ng iba na siya iyon? At saka sa itsura ng suot. Si Lee Moli, di ba, mukhang isang talent na dapat bigyang pansin. Anong tinitingnan? Hindi mo pa ba ibinibigay kay Molly ang bag? Molly, mag-adjust ka muna sa simula, ang atmosfera ng kumpanya. Walang pangangailangan na magmadali sa trabaho. Salamat, boss. Ikaw, bago umalis sa trabaho, ayusin mo ang mga dokumentong ito. Ang dami nito. Matatapos mo ba ito bago umalis? Mag-overtime na tayo. Dapat pag-ukulan ng pansin ang mga bagong empleyado. Bakit siya hindi kailangang mag-ensayo? Anong alam mo? May mga tao na nagsusumikap buong buhay. Hindi pa rin makarating sa Roma. Samantalang ang iba ay ipinanganak na nasa Roma. Ganun lang. Pinanganak ka ng parang kabayo at baka. Oo, bilang kabayo at baka. Anong utos ang ibinibigay sa iyo ng leader? Ganito ang ginagawa ng Lu. Nagpapakita ba sila ng hindi pantay na trato sa mga empleyado? Kung ayaw mong gawin, pwede kang umalis. Hindi ka mahalaga sa pamilya, Lu. 不能暴露身份。
Ay, Sa wakas ay natapos ko na. Tamang-tama, gamitin ang pagkakataong ito. Siyasatin ng mabuti si Liu Xiaohan. Nakasara. 有人来了！有人来了！ May pumasok sa opisina ko. Sino ang nasa loob? Ginoong Lu, bakit ka nandito? Mayroon pa akong ilang trabaho na hindi tapos. Siya ay isang maliit na supervisor. Paano siya magkakaroon ng mga lihim ng kumpanya? Mga dokumentong lihim. Ginoong Lu, anong trabaho ang mayroon ka? Maaari mo bang ipasa sa akin? Bakit kailangan mong personal na gawin ito? Ikaw na ang bahala sa trabaho ko. Ikaw na ang maging CEO ko. Ginoong Lu, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gabi na ganun. Bakit nandito ka pa? Ako. Ako. Ginoong Lu, nagtatrabaho ako ng overtime. Tingnan ninyo, ang mga dokumentong ito, ako ang nag-ayos. Ikaw, isang supervisor, gumagawa pa ng mga ganitong batayang trabaho. Dapat lang iyon. Mga empleyado ng Lu, syempre, dapat silang makipagsabayan kay Ginoong Lu. Lahat ng bagay, siya mismo ang humahawak. Ginoong Liu, bakit ka nandito? Nandito ka ba para suriin ang trabaho ko? Lu Qingwei, saan ka ba galing? Kakatapos ko lang mag-OT. Pumunta ako sa banyo. Naghahanda na akong umuwi. Ito ay si Ginoong Lu. Bakit hindi ka pa bumati? Magandang araw, Ginoong Lu. Ginoong Liu, yung mga dokumentong pinasasaayos mo sa akin. Nagawa ko na lahat. Maaari na ba akong umuwi? Kailan ba? Ako nag-utos sa'yo na mag-ayos ng dokumento. Lahat ng ito ay ginawa ko. Kaninang umaga nga. Sabi mo, mula nang ako'y isilang, ako'y parang hayop. Ano ang gusto mong gawin ko? Totoo bang lahat ng sinasabi niya? Siyempre hindi. Ginoong Lu, paano ko masasabi ang ganoong bagay? Ayaw lang niya na binibigyan ko lang siya ng mga pangunahing trabaho. Kaya niya ako niloloko. Talagang hindi patas. Sinasabi mong trabaho sa base, na tumutukoy sa tulong sa kapwa intern na kasamahan, na may dalang bag. Anong intern? 听说陆总爱美如命，要是我夸夸他妹妹，他一高兴。 Baka bigyan ako ng promosyon at dagdag sahod. Si Li Moli ay talagang isang napaka-espesyal na diwata. Siyempre hindi ka katulad nito, na mga mahihirap na tao. Tumahimik ka. 陆总怎么不认可我，反而生气了？ Kaya ikaw ay nag-aalaga sa kanya ng masarap. Hayaan mong ayusin ko ang mga dokumentong ito, di ba? Isang maliit na intern. Nagmamalaki kang magturo ng kasinungalingan sa harap ng presidente, na nag-akusa sa supervisor. Ayaw mo na bang magtrabaho? Nanganganib ka sa akin. May nag-akusa ba sa iyo? Suriin mo ang surveillance, malalaman mo na. Ginoong Lu, sira ang surveillance sa bahaging ito, Lu Qingwei, dahil lang sa walang CCTV. Inakusahan mo ako ng peke. Naayos na kahapon. 啊，我怎么不知道？ May sasabihin ka pa. Ako, 我堂堂总裁怎么还管？ tinanggal ka na. Huwag naman, Ginoong Lu, isaalang-alang nyo na lang ang 3 taon ko, masigasig at masigasig, na nagtrabaho para sa Law Corporation. Patawarin nyo na ako sa pagkakataong ito. 就这么让他走了，我还怎么查？你俩大哥这是气昏头了！哎， Ginoong Lu, tama si Supervisor Liu, masyado itong maliit na bagay. Hindi ito sapat para sa pagtanggal. Sa tingin ko, dapat lang nabawasan siya ng 2 buwan na sahod, para lang ipakita na may parusa. 2 buwan na sahod. Alam mo kung magkano iyon? Ayaw ko. Sige, umalis ka na. Oo. Ginoong Lu, huwag mag-atubiling ibawas. Kuya, paano mo nalaman na naayos na ang surveillance? Alam ko naman.
Pumasok sa kumpanya ang kapatid kong babae. Paano magiging sira ang surveillance? Sinasabi ko sa'yo, ikaw isang malaking CEO. Bakit hindi mo kayang asikasuhin ang ganitong maliit na bagay? Nagmamasid ka ba sa akin? Hindi mo kami pinapayagang lumapit sa'yo sa kumpanya. Kung hindi ako tumingin sa surveillance, ano ang gagawin mo kung may nananakit sa'yo? Sige, sa pagkakataong ito, magaling ka. Ngunit masyado kang nagmamadali. Diretso mong gustong tanggalin si Liu Xiaohan. Pinapahirapan mo ang kapatid ni Lu Junlin. Ang pagtanggal ay mabait na hakbang. Hindi mo dapat ako pigilan. Kailangan kong suportahan si Liu Xiaohan upang matuklasan ang mga uod sa kumpanya. Tinayagan lang siyang umalis. Malaki ang magiging kawalan ng kumpanya. Hindi masyadong apektado ang Loklan sa ganitong pagkawala. Hindi ka dapat magdusa. Ito ang pinakamahalaga. Mahal kong kuya. Ang isang dambuhalang dam na nagkakaroon ng butas dahil sa isang insekto. Kahit gaano kalaki ang kumpanya, huwag din tayong maging kampante. Ipakita ko sa iyo ang isang bagay. Ito ay sa akin kay Liu Xiaohan. Nakita sa computer sa opisina. Ang planong ito ay hindi pa nailalabas. Paano siya, bilang isang supervisor, ay magkakaroon nito sa kanyang computer? Naka-install na ang surveillance system. Malapit nang lumabas ang katotohanan. Ginoong Fu, kaka-rating lang niya sa kumpanya. Nang kumuha ng dokumento, pinagtawanan siya ng iba. Sino ang may lakas ng loob ng mga api sa akin? Babae ni Fu Jingshen. Isa lang siyang intern. Umaasa sa kaunting ganda. Nagsusumbong sa harap ni Ginoong Lu. Nabawasan ako ng 2 buwang sahod. Napaka-absurd. Isang intern, nakapagpataas pa ng ulo sa supervisor. Ano ang pangalan niya? Hahanapan ko siya ng tao. Hindi na kailangan. Hindi ba siya mahilig mangakit ng lalaki? Bukasan ng kontrata ng Fu bukas. Papasukin ko siya para pumirma. Papasukin ko siya para makipag-usap tungkol sa kontrata. Hindi mo ba alam na inilalagay mo ang kupa sa lungga ng lobo? Gumamit ng katawan para makuha ang resulta. Baka nga gusto pa niya iyon. Tinutulungan ko siya. Gumamit ng katawan para makuha ang resulta. Ganyan ka rin ba sa akin? Ginoong Fu. Totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Hintayin mong makumpleto ko ang Lushi. Ipapasa ko sa iyo ang plano. Para makasama tayo. Magpapakasaya tayo. Ngayon, gusto ko lang maging masaya. Ano? Ipapadala ako sa Fu para makipag-usap tungkol sa kontrata. Kung hindi ka humingi ng pabor para sa akin, baka ako ay matanggal sa trabaho. Bilang pasasalamat sa iyo, sinadya kong ibigay sa iyo ang magandang pagkakataong ito. Pumasok ka. Ate Xiaohan, sabi nila handa ka, naipasa si Lu Qingwei sa Fu. Bakit? Molly, mas angkop ang negosyo na ito kay Qingwei. Saan ka naman masangkop kaysa sa akin? Kagabi mo lang ako sinang-ayunan na pumunta. Pero kailangan talaga siyang pumunta ngayon. Bakit? Lumabas ka muna, kausapin ko si Jasmine. Ang whistle ay bumati sa manok, siguradong walang mabuting intensyon. Maghanda upang maiwasan ang problema. Sige na, Lu Qingwei. Swerte ka ngayon. Pinayagan ni Jia Xiaohan na samahan ka sa Fu. Ikaw na ang bahala sa kontrata. Bakit ka ba ganito kabait? Ito ang utos ni Jia Xiaohan. Wala na akong magagawa. 不入虎穴，焉得虎子？我倒要看看他们到底有什么目的。你个土包子，竟然敢跟我较劲！等着吧，今天我就让你没脸做人。 Pumasok ka. Magandang araw, Ginoong Fu. Ako ay empleyado ng Lu Group. Ang pangalan ko ay Lu Qing. Huwag na nating pag-usapan ang sitwasyon. Sige, mabilis, umupo ka. Ginoong Fu, sa pagkakataong ito, ang aming kumpanya ay nagdala ng 12% sinseridad. Maaari mong tingnan muna ang aming plano. Makikita mo na. 看得出我吧？ Talaga kayong nagdala ng sinseridad na nagpadala ng ganitong kagandahan. Isang batang babae. Sabi ni Ginoo ko, tumawa ka. Mas mabuting tingnan mo muna ang plano. Anong maganda sa plano? 好看的。 Mas maganda siguro kung gumawa tayo ng ibang bagay muna. Ginoo ko, pakiusap, magpakababa ka. Ang ibig kong sabihin ay, dito sa akin, may isang bote ng magandang punang alak.
Pwede tayong uminom habang nag-uusap. Tungkol sa kontratang ito ang pinakamalaking proyekto ng aming kumpanya sa taong ito. Kailangan mong suriin ang mga detalye ng kontrata, mula simula hanggang dulo ng maigi, at maingat. Suriin mo. Kung magkakamali ito, walang sino man ang makakapagbuhat niyan. Naiintindihan mo ba? Ginoong Fu. Sa negosyo, huwag nang makialam sa iba. Nakakaapekto lang ito sa pagiging epektibo ng pagtutulungan. Yung mga batang babae ngayon, hindi na naiintindihan na dapat magpahinga muna ng maayos, at mag-usap ng maayos. Ako kasi ay ganito, medyo emosyonal. Kumpara sa mga interes, mas pinahahalagahan ko ang tadhana. Yung ganong uri. Pakiramdam, naiintindihan mo ba? Pinili ng Lo na makipagtulungan sa Fu. Hindi ba't isa ring tadhana iyon? Ang sinasabi ko ay ang tadhana ko at ikaw. Boss Fu, anong sinasabi mo? Mas mabuting tingnan muna natin ang kontrata. Bakit ang batang ito ay hindi marunong mag-isip? Halika, uminom muna tayo. Ito ay isang bote ng lapit mula noong 1982. Boss Fu, hindi ako magaling uminom. Kapag sobra ang inom, madali kang mawala ng kontrol. Kaya dapat ka pang uminom pa nga. Ang ibig kong sabihin ay, mahina ang pagtanggap ko sa alak, kaya kailangan ko pang uminom ng ilang beses, para mapataas, di ba? Tara, uminom ka na. Halika, uminom ka. Fu Jingshen, binigyan kita ng mukha, wala kang hiya, di ba? Alam mo ba kung sino ako? Sobra ka namang umasta, di ba? Wala akong pakialam kung sino ka. Una, gawin na natin, saka na ang usapan. Bitaw mo ako ang nakababatang kapatid ni Lu Junlin. Pag ginagalaw mo ako, mamamatay ka, kapatid siya ni Lu. Ako pa nga ang bayaw ni Lu. Tawagin mo ang asawa mo para marinig ko. Huh? Sino yun? Naabala mo ang mga plano ko. Huwag matakot. Mauuna kang gamaan ng pakiramdam. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Maikling siling. May personalidad. Gusto ko. Subukan mong gagalawin ako. Pinahirapan kitang mamatay ng masakit, patay sa ilalim ng piani. Kahit mamatay na parang espiritu, ang saya pa rin. Lu Junlin. Direk Lu. Anong kailangan ninyo sa akin? Fu Jingshen, gusto mo bang mamatay? Hindi. Ayaw ko. Anong ibig mong sabihin yan? Ayaw kong mamatay. Huwag ka nalang makialam sa mga hindi dapat mong pakialaman. Ako. Sino ba ang nasagasaan ko? Nasa harap mo. Sinasabi mong maliit na spicy. Ito, si Ginang. Lu, talagang kapatid mo siya, ah. Mabuti pang humingi ka ng tawad sa kanya. Kung hindi, kasama ng buong pamilya ko, ay mawawala sa Chengcheng. Ginang, Lu, hindi ako tao. Hindi ako tao. Isipin mo na lang na ako'y isang utot. Paalisin mo ako. Pakiusap ko sa iyo. Kanina, nang sinabi kong, bitawan mo ako, binitiwan mo ba? Gusto kong malaman kung ikaw ay anak ng pamilya Lu. Kahit nabigyan mo ako ng 100 tapang, hindi ko kayang dalawin ka. Nakikita kong napakalakas ng loob mo. Gusto mo pang mamatay sa ilalim ng bulaklak. Karapat-dapat ka ba? Nagkamali ako. Hindi ako tao. Hindi ko na kaya. Hindi na ako makakaya. Pakiusap. Patawarin mo ako. Wala akong oras para sa'yo. Nilagdaan na. Oo. Pirma. Nakapirma na. Tungkol sa pagiging anak na babae ng pamilya Lu, huwag mong sasabihin sa sinuman, kung hindi. Oo, tinitiyak kong gagawin. Tiyak na mananatiling lihim. Meron pa. Kung magpatuloy ka pang manakit ng batang babae, sasaktan ko na ang gamit mo sa paggawa ng krimen. Oo, hindi na ako gagawin ulit. Hayaan mong bantayan ni Miss Lu. Tumayo ka na. Sige, salamat, Ginang, Lu, at saka.
Tungkol sa nangyari ngayon, huwag mong sasabihin sa kahit sino. Oo, nangangako ako. Gagawin ko ito ng tiyak. Anong bagay ang hindi dapat makita? Narinig mo na lahat. Siyempre narinig ko. 睡下麻烦了，他下楼小汉告密怎么办？ Hindi ko akalain na gagawin mo ito para sa benta. Hanggang sa ganitong antas. Ha? Anong pinapakita mo? Nakalat na ang lipstick mo. Wala akong ginawa. Si Fu Jingchen ang gustong mang-violate sa akin. Walang pagpipilian. Ibig mong sabihin, hindi pa napipirmahan ang kontrata. Napirmahan na. Sino ang maniniwala? Kung tatanggihan ka ni Ginoo Fu, maaari pa niyang pirmahan ang kontrata. Kung hindi ka naniniwala, maaari mo siyang tanungin. Mga ganitong bagay na hindi dapat makita. Paano niya ito aaminin? Kaya ang ibig mong sabihin, kailangan kong makipag-ugnayan sa kanya. May ginawa siya, di ba? Kung hindi, ano pa? Yung tulad mo na walang angkan at walang edukasyon. Mga cute na bata. Hindi ka lang ba pwedeng umasa sa pagpapakita ng ganda sa sarili mong maruming paraan? Iniisip mo na ganoon din ang iba. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Ay, anong nangyari? Munting duwende. Ang dami ng estilo, ha? Tungkol sa kontrata mo, nakapirma na ako. Salamat, Ginoong Fu. Kung kailangan mo, pwede mo akong tawagan anumang oras. Ikaw anong pangalan mo? 让他知道我的名字，万一他哪边说漏嘴了，我名声就全毁了。 Ang pangalan ko ay Lu Qingwei. Paano ka nandito? Kayo. Kilala. Hindi kilala, Ginoong Fu. Kakalabas lang niya, na ikaw ay isang maniakis, na agad sumusugod sa mga babae. Ano? 男人都是要面子，我就不信副总跟你借的。 Hindi ko siya kilala, kahapon ng gabi, siya, ang nagpakita ng interes, dumating na parang regalo. Ano? Sabi niya, basta pumayag akong pumirma ng kontrata sa kanya, sasama siya sa akin ng isang gabi. Sobrang mura ng ganitong alok, sino ang hindi kukuha? Sabi ko, bakit kanina, tinatanggi mo ng buong puso, na may ginawang hindi maganda. Nalaman ko na ikaw ay nakasanayan na. Ikaw din naman, di ba? Sabi ni Xiaohan, na madalas mong ginagawa yon. Ngayon, pinili kitang dalhin dito para tulungan ka. Anong sinasabi mong walang katotohanan? Alam mo ba kung sino siya? Isa lang namang intern, di ba? Bakit mo siya ginagawang espesyal? Hindi ba, mas magaling siya sa kama kaysa sa akin? Walang hiya. Kayo. Di ka ba handang isakripisyo? Maghintay ka lang sa akin. Ginoo Lu, may maitutulong pa ba ako sa inyo? Umalis ka na. Sige. 看来刘小孩今天就没打算让我当自己，干什么我算他踢到铁板了。 Kumusta na si Boss Fu? Kumusta ang pakiramdam ng babaeng iyon? Ang laki ng loob mo talaga, kapatid ni Lu Junlin. At nagsusumamo pa sa kama ko. Ano? 不是说好让林茉莉在外面等的吗？她怎么进去了？ Alam mo ba? Halos napahamak mo ako. Naubos ang buong kumpanya. Guang Fu, hindi ko rin alam kung paano nagkamali. Dapat sana ay pinasok ko. Yung intern na kasama niya. Yung kasama niya. Yung kasama niya. Ang pangalan ko ay Lu Qingwei. Lu Qingwei. Ako. Nakatulog ako sa kanya kagabi. Nangyari na ito. Hindi mo man lang sinisiyasat. Gusto mo ba akong patayin? Paano mangyayari iyon? 陆清薇居然自己爬上了副总的床。 Ginoong Fu, hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Ayaw ko munang makinig sa paliwanag mo, Lu Junlin. Ngayon, marami ang hindi sang-ayon sa akin. Kailangan mong ipasa sa akin ang plano agad. Naiintindihan, nandito na ang panghuling plano. Ibibigay ko ito sa iyo agad. Itong si Limoli, halos nasira ang magandang pagkakataon ko. Pumasok ka. Anong nangyari sa'yo? Hindi naman siguro sinaktan ka ni Ginoong Fu, di ba? Siya nga ang nanakit, siya ang gumawa niyan. Molly ganyan ka. Hindi ba't ibinababa mo ang iyong sarili? 自降身份，他知道我跟副总的事了。 Ate Xiaohan, alam mo na lahat. Oo nga. Pero sa huli, siyang si Lu Qingwei ang may kasalanan. 真是的，陆清薇怎么不拦着林茉莉
Ate Xiaohan, sa tingin mo ba siya ang nagdala sa akin sa ganito? 你勾引副总又怎么样？小韩姐是站在我这边的。 Siyempre. Molly. Kapag may ganitong nangyari muli, huwag kang magpadalos-dalos. Sundin mo ang aking plano. Hindi kita pababayaan. Pero, yung nangyari ngayon, ganun na lang ba? Siyempre hindi pwedeng ganun. Ang ginawa ni Lu Qingwei. Dapat malaman ng lahat. Ate Yun, nakita mo ba si Lu Qingwei? Wala, eh. Hindi ba siya umuwi kasama mo? Lumabas siya mula sa opisina ni Ginoong Fu. Naka-disheveled pa siya. Sinabi pa niyang umalis ako. Nababahala ako para sa kanya. Ano? Hindi maayos ang suot. Anong nangyari? Kailangan bang sabihin pa? Siguradong may ginawa siya. Mga bagay na hindi dapat makita. Sabi mo nga, di ba, Jasmine? Hindi ko naman sinabi yan. Baka naman sobrang init lang siya. Kaya niya tinanggal ang damit. Oo, sobrang init talaga. Gusto niyang ipababa ko ang temperatura. Bumalik na si Lu Qingwei. Bumalik na si Lu Qingwei. Magpirma lang ng kontrata. Bakit ang tagal mong nakalipas? Kasama si Ginoong Fu, masaya na siya. Hindi na makasara ang mga hita niya. Di kaya kung anong ginawa ni Ginoong Fu sa kanya. Alam niyo ba, ang paggawa ng chismis ay may kasalanan sa kulungan. Sinong nag-chismis? Nababahala lang kami para sa'yo. Oo nga, nababahala kami para sa'yo. Baka naman naabuso ka ni Ginoong Fu. Ni Molly. Yung naabuso ay ikaw. Mukhang hindi lang katawan mo ang naabuso. Kahit ang konsensya ay nawasak na. Nakita ko ito ng aking mga mata. Gusto mo pa bang magpaliwanag? Umaasa ka lang sa pagbebenta ng katawan. Maaari akong tumawag ngayon kay Fu Jingshen para sabihin niya kung sino talaga ang nagbebenta ng katawan para sa posisyon. Nandyan na ang lakas ng loob na tawagin si Ginoong Fu sa pangalan. Mukhang matagumpay na sa pag-angat. Marami kang alam ng mga estilo, tama ba? Sobrang dami. Ngayon, kaya kung ipakita sa iyong mukha, sa loob ng 1 segundo ang 5 daliri, gusto mo bang subukan? Ikaw. Bakit ka nagmamalaki? Hindi ba't kaya mo lang mangakit ng lalaki? Akala mo ba, makakaakyat ka na sa taas? Magiging ibon ng paraiso ka na. Ako ay ibon ng paraiso na. Tanging mga ibon na may maikling pananaw ang ganyan. Kailangan lang umakyat sa mataas na sanga. Tanging ang mga ibon na may maikling pananaw, ang kailangang umakyat sa mataas na sanga. Sino ang sinasabi mong ibon? Bakit ka nagmamadaling umangkop? Tama rin. Sino ang umaakyat sa mataas na sanga? Siya ang ibon. Ikaw. Sabi ni Lu Qingwei, tama siya. Ang tunay na phoenix, hindi kailangang umakyat sa mataas na sanga. Ate Xiaohan, ininsulto niya ako. Halika, pakinggan mo ang aking panig. Narinig ko na lahat. Kawalang kwenta talaga. Ang prinsesa ng pinakamayamang pamilya, kailangan bang magbenta ng katawan para umangat? 他知道我的真实身份了。是一个父亲生，我不是叫他不要乱说吗？ Ate Xiaohan, anong sinasabi mo? Sino ba ang prinsesa ng pinakamayamang pamilya? Hindi ba halata? Hindi ba ang apelyido ng pinakamayamang pamilya ay Lu? Si Lu Qingwei ba ito? Siyempre. 完了，如果陆清薇真的是大小姐，那我得罪了她，岂不是死定了？ Hindi. Kami ang Jasmine. Ano? Ano? Molly, upang patunayan ang iyong kawalang sala, kailangan kong ilantad ang iyong pagkatao. Kaya't ikaw ay si Li Molly. Dahil sa iniisip mo, na siya ang prinsesa ng pamilyang Lu. Ano ang ibig sabihin ng iniisip? Si Molly ay talagang ganoon. Tama ba, Jasmine? 原来小孩子是把我当成陆家大小姐才特殊照顾我的。 Molly, 既然陆家千金的名号这么好，那就先来用用好了。 tama. Ang dahilan kung bakit ko itinago ang aking pagkatao, ay dahil ayaw kong patuhin, pagtanggap ng espesyal na atensyon. Ikaw. 怎么每个人都要冒认我的身份啊？ Ikaw anong meron? Naiinggit ka kay Molly, dahil sa kanyang mataas na katayuan. Oo. Naiinggit ka dahil hindi ko kailangan, na kumapit sa isang lalaki, para lang makasurvive. Ni Molly, nangangarap ng hindi sa kanya, mapaparusahan ka talaga. Yung nakaraang nagtatangkang magpanggap, ay bankrupt na. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, tumigil ka na. Dahil magbabayad ka, ng napakasakit na halaga.
Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ano bang pinapanggap ko? Sino ang may lakas na ipagawa sa akin ito? Kaya ko. Bakit nandito si Assistant Jiang? Malaki. Sino ang hinahanap mo? Anong kapatid? Ito ay si Ginoong Lu, personal na katulong. Si Ginoong Jiang. Kayo ba ay nandito para suriin ang kumpanya? Oo. Tamang-tama, ang intern na ito, gumawa ng negosyo sa hindi tamang paraan, at nakipagtalo sa dalaga. Dapat siyang parusahan ng mabuti. Siya. Nakipagtalo sa dalaga. Oo, Ginoong Jiang, nakita naming lahat. Ang ganitong panggugulo sa kaayusan, kailangan siyang tanggalin. Ako ang nagkakalat ng gulo, at kayo, ano kayo? Gulo. Ikaw. Sabi mo lang kanina, sino ang prinsesa? Assistant Jiang, hindi mo na kailangang itago para sa dalagang ito. Inanunsyo na niya ang kanyang pagkatao. Tama ba, dalaga? 冒充大小姐可是重罪，我肯定会被封杀的。 Dalaga. Ano sa tingin mo, ang dapat gawin tungkol dito? 难道她也没见过大小姐？ Kailangan ko bang sabihin? Siyempre, tanggalin siya. Ipagbawal siya sa buong industriya. May katwiran ka. Ginoong Leo, pakisuyo. Maghanda ka ng isang ulat ng pagtanggal. Matagal ko nang nainhanda. Asistante ni Jiang, pakiusap, tingnan mo. Maganda. Pero may isang pagkakamali dito. Imposible. Anong pagkakamali? Maling naisulat ang pangalan ng tinanggal, Lu Qingwei. Walang mali dyan. Hindi siya ang tinanggal ko. Sino naman ang tinanggal? Siyempre ikaw. Ano? 不行，事情还没有解决。 Assistant ni Jiang, hindi na kailangan. "已收好，安心看戏，等我。" Huwag kang magpaalam sa kanila. Ikaw ang nagbigay ng parusa. Anong klaseng tao ka? Kakaya kang utusan ni Jiang. Unang parusahan mo siya. Ikaw, tinatanggal ka na. Magsalita ka, Ginang. Walang galang. Nagpapakasaya kang magpasya ng tao ng basta-basta sa harap ko. Mag-ingat ka, papalayasin kita ng kuya ko. Pati ikaw ay mapapalitan na rin. Bakit mo ako papalayasin? Walang sino man dito ang may lakas para labanan ako. Jiang, assistant, yan ang mali mo. Paano mo magagawang labanan ang kanyang utos? Kahit siya alam niya ang tamang sitwasyon, talagang hindi ka marunong gumalang sa akin. Sabi na ng may-ari ng bahay, hindi lang basta tatanggalin, pati na ang buong industriya ay ipasasara, at hindi ka pa rin susunod. Nailak ka na. Assistant Jiang, sinong magtatangka na gawin ito? Nagsasalita sa kapatid na babae ng presidente, mukhang sawa ka na sa buhay. Anong klaseng tao ka? Wala ka bang kaalaman sa sarili mo? Darating din si Lu Jones ngayon. Gusto mo bang siya mismo ang magbunyag sa'yo? 问上人过来。 Anong klaseng tao ka ba? Hindi lang nagdududa sa dalaga. Baka pa rin niyang tawagin pangalan ni Ersao ng diretso. Tumayo ka. Humingi ng tawad sa magandang dalaga. Naririnig mo ba? Dali, tumayo ka na. Jiang, assistant, ayaw niyang tumayo. Assistant Jiang, pero kung ayaw mong mamatay, sa mga taong nagtatrabaho para kay Ginoong Lu, mas mabuting magpakumbaba ka na lang at yumuko agad. Pinapakuha kita sa pagkakaluhod. Bakit? Naka-offend ka sa malaking dalaga, siya. Buksan mo ang iyong mga mata, tingnan mong mabuti. Ang nakatayo sa harap mo ay ang tunay na anak ng Lu. Ano? 不对，他要真是陆小三金，怎么可能主动爬不懂床？ Bakit hindi ka panumuhan? Hindi siya tunay na dalaga. Nagkasundo kayo. Gamitin ang pangalan ng dalaga. Tanggalin tayo. Kahibangan. Ako ang espesyal na katulong ni Lu. Papalitan kayo. Bakit kailangan pang gamitin ang pangalan ng dalagang ito? Para masiyahan. Sa kayabangan ni Lu Qingwei. Lu Qingwei, talagang magaling ang paraan mo. Na mapapayag mong bawat lalaki na gawin ang lahat para sa'yo. Ikaw ang may tunay na galing. Dapat alam mo kung paano mo napapayag si Fu Jingshen na gawin ang lahat para sa'yo. Ikaw, anong sinasabi mo? Ako at si Ginoong Fu ay tungkol sa mga usaping trabaho. Hindi ka ba nagtataka bakit ako isang intern ay makakaalam tungkol sa relasyon mo kay Fu Jingshen? Siguradong si Assistant Jiang ang nagsabi sa iyo.
Tama nga talaga. Isang taong gustong magpanggap na natutulog, hindi mo talaga magising. Ikaw ang hindi madray gising, di ba? Kahit patanggalin tayo ni Jang assistant, ngayon, si Jasmine ay hindi ka pababayaan, kahit paalisin ka niya. Ganito ba? Kaya naghanda siya, bakit hindi ka pa rin pabayaan? Siyempre, tinawag niya si Ginoo para ayusin ka, oh. Sabi niya tawagin, bakit hindi tumawag? Hindi ba siya makatawag? Molly, si Lu Qingwei ay naglakas loob na maliitin ka. Tumawag ka na ngayon. Patawag kay Lu Zong. Pahupain ang kanyang kayabangan. 到底谁说的才是真的？我好像横竖都是死。 Teka, tawag na. Naghihintay ako. Aking kapatid, abala sa trabaho. Ako. Ayaw kong gulo sa kanya. Hindi ko matapang na guluin. O baka wala naman talaga siyang phone. Ang yabang mo. Tawagan mo na si Ginoo ngayon. Nasa daan na siya. Pagkatapos ng 3 minuto, wala kayong makakatakas. Ate Xiaohan, sigurado ka ba na si Lu Qingwei ay nandyan para manloko? Bakit parang nagpapaliban lang siya ng oras? Sino bang hindi marunong? Sinasabi ko pa sana, sabi ko pa nga, darating ang chairman. Hindi siya makararating, babalik siya mamaya ng gabi. Hindi alam ng assistant ng chairman, kahit si Jang ay hindi alam. Paano mo malalaman? Sinabi niya sa akin. Chairman, kailangan ko ring iulat sa iyo ang kanyang kinaroroonan. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Hindi ka naniniwala, di ba? Hintayin mo lang. Mahal na anak na babae, hanapin si tatay. Anong kailangan? Tatay. May mga tao sa kumpanya na hindi naniniwala na ako ang anak na babae ni Lu Jiangshan. Kailangan mo pang patunayan ito ng personal. Sino? Ang pagkakakilanlan ng anak ko, hindi nila dapat pagdudahan. Tatay, nandito ka na. Tiyak na tutulungan kitang parusahan sila. Ayoko na, Papa. Si Kuya ang baalang ayusin sila. Ito ay tiyak na boses ng chairman. 完了完了， Siguradong may tao kang pinapanggap, ikaw. Sa isang salita mo, alam ko na kung ano ang gusto mong sabihin. Kaya matagal ko nang nahanap ang saksi. Sino ang nakakaalam kung saan mo nakuha ang mga extra? Ang taong ito ay hindi basta-basta maaring gayahin. Ikalawang binata. Siya ay ikalawang binata ng pamilya Lu. Ano? Paano nangyari yun? Siguradong coincidence lang yan. Ikalawang binata, may tao dito na nagpapanggap na kapatid mo. Sino bang nagpapanggap na kapatid mo? Pangalawang binata, hindi ko talaga sinasadya na magpanggap na dalaga. Hindi ba't sinabi mo, ikaw ba ang dalagang ito? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ko sinabi. Bini ako sa pangalawang binata. Pakiusap, tingnan mo ako, dahil sa aking tapat na serbisyo sa Lu, maging maawin ka, tapat sa Lu. Dalhin mo dito. Dalhin mo silang lahat pababa. Mga nagnakaw ng impormasyon ng kumpanya, patayin si Wushu. Tara na, prinsesa, maghanda ka para sa iyong pagbabalik na handog. Ngayon ang pagbabalik na handog ni Qingwei, kailangan kong ipakita ang aking taos-pusong damdamin. Pukawin mo siya. Xu Sheng. Ano ang balak mong gawin? Anong pakialam mo? Wala na tayong ugnayan. Huwag mo na akong huluhin. Hindi pwede. Kailangan mong managot sa akin. Responsable sa bata sa aking tiyan. Umalis ka. Tulad mo, tao lang, na parang pampasaherong bus. Hindi karapat dapat na magkaroon ng anak ko. Ang tiyan ko. Ang tiyan ko. Ano ang ginagawa ninyo? Ako ang boyfriend ng inyong prinsesa. Gusto kong makita siya. Pahintulutan mo akong makadaan. Qingwei. 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 Anong ingay yan? Hay, isang lamok lang yan. Huwag mong pansinin.